Nakakita ka na ba ng paglilipat ng preso na kailangan ng 2 fighter jet bilang escort? Nakakita ka na ba ng kaong pangseguridad na gawa sa bakal, na may isang talampakang kapal para sa paglilipat ng preso? Sino ba talaga ang taong ito at bakit siya napakadelikado? Nakakagulat na ang taong pinangangambahan ng mga awtoridad ng Amerika ay isang ordinaryong babae lamang. Wala siyang kapangyarihan o kahusayan sa pakikipaglaban. Pero huwag mong husgahan ang sino man sa panlabas na anyo. Siya ang kilalang reyna ng bentahan ng armas. Isang babaeng may 105 na kasong kriminal. Dahil sa kahanga-hanga niyang record, tatawagin natin siyang reyna. Dinala siya sa isang lihim na base. 3 mataas na opisyal ang matagal nang naghihintay dito. Sinabi sa kanya ng 3 na gaano man siya kalakas. Dito, mahihirapan siyang makatakas, at hiniling sa kanya na isulat ang kanyang kontak sa Angola. Dahan-dahang kinuha ng reyna ang papel at panulat, at muling ngumiti ng may pahiwatig. Samantala, sa ibang lugar, sa loob ng isang bangko sa New York City, isang pares ng mga mersenaryo ang dahan-daang nagsuot ng maskara. Hawak nila ang mabibigat na armas at kinontrol ang lahat ng bihag. Pinindot ng pinuno ang switch, at kumuha ang isang lalaki ng isang piraso ng papel at itinutok sa security camera. Mabilis na nakarating ang balita sa lihim na base ng Federal Bureau of Investigation, at ang litratong kuha mula sa security camera ay ipinadala sa direktor ng Federal Bureau of Investigation. Ibinigay ng babae ang papel na may sulat para sa kalbong lalaki. Tapos nakasulat doon na tignan daw sa bulsa mo. At sa bulsa mo nga, may sulat. Dapat malaman na ang kalbong iyon ay ang Ministro ng Hustisya ng Amerika. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng direktor ng investigasyon ang kuha ng camera. Ipinakita sa babae ang kuha mula sa CCTV, at nakasulat doon na yumuko raw sa reyna mo. Sino ang reyna? Naguguluhang binuksan ng kalbo ang sobra. Mabilis na natunton ng kalbo ang traidor na naglagay ng sobra. Pero wala pa ring alam tungkol sa layunin ng reyna. Mabilis na kinorder ng mga pulis ang bangko. Sa pagkakataong ito, mayabang na ipinahayag ng kalbong lalaki sa reyna na isa lamang itong maliit na pagnanakaw sa bangko. Ang mga tauhan mo ay kontrolado na namin. Kalmadong sagot ng reyna. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. At tulad nga ng inaasahan, isa pang bagyo ang paparating sa ibang bahagi ng New York. Sa gitna ng araw, 3 sundalong upahan na nakasuot ng maskara ang walang pakundangang sumugod sa isang bangko. Si Turner, na nakipagtransaksyon na sa reyna, at alam ang paraan ng pagtatrabaho niya, ay nagmungkahi sa kanyang superior na agad na ilagay ang buong lungsod sa estado ng ipatupad ang plano ng depensa para sa lahat ng 765 bangko sa lungsod. Sa tingin ng mga nakatataas, nag-o-overreact siya. Malinaw na hindi batid ng mga nakatataas ang tindi ng sitwasyon. Hulaan ang susunod na target ng reyna. Posible na ang sentro ng komunikasyon ng bangko. Nagmadaling pumunta roon si Turner kasama ang kanyang katulong. Pagdating nila sa ibaba ng gusali, sumabog ang itaas. Dali-dali silang bumunot ng baril at sumugod, nang biglang. Sa likod ng salaming dingding, isang lalaking nakasuot ng maskara ang papalapit sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita sa radyo na ang ika-4 na bangko ay inatake rin. Kasunod nito, ang ika-5 bangko. Kumalat ang takot sa buong lungsod ng New York. Sa loob ng ika-2 bangkong inatake, nagplano ang mga pulis na sumingit para iligtas ang mga bihag sa pamamagitan ng bentilasyon sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, nang handa ng buksan ang takip, nakuha ng atensyon niya ang tunog ng tik-tak sa tabi niya. Sa totoo lang, malinaw na inimbestigahan na ng mga mersenaryo ang bangko. Alam nila ang kanilang mga kilos. Winasak ng malakas na pagsabog ang buong underground na lugar. Malubha ang pinsala sa mga pulis. Ang mga kuha sa pinangyarihan ay direktang ipinadala sa lihim na base. Nagsimula ng magpanik ang 3 ministro, habang ang babaeng ito ay nagpapamalas ng aura ng isang reyna. Hawak ang lahat sa kanyang mga kamay, kalmadong naghihintay sa susunod na magandang eksena. Kinuha ni Turner ang huling target ng reyna, posibleng ang Federal Reserve Bank. Natagpuan nga niya ang mga tauhan ng reyna sa lugar. Kasabay nito, dumating ang isang armored na sasakyan ng SWAT. Ngunit nakatanggap si Anthony ng tawag mula sa SWAT na ipinaalam na ang puwersa ng SWAT na magpapadala ng reinforcements ay naipit sa daan. Natuklasan ni Turner na ang SWAT sa harap nila ay peke, at ang babaeng kinidnap nila ay miyembro rin ng Board of Directors ng Reserve Bank, ang Federal Reserve Bank sa loob ng ika-3 bangkong kinokontrol. Binubutas na nila ang vault sa harap natin dahil sa likod ng pader ay konektado sa vault ng isa pang bangko kung saan nakatago ang napakaraming classified documents ng mga opisyal ng gobyerno,
kasama ang hindi pwedeng ibunyag na sikreto ng kalbong ministro. Sa ngayon, nahack na ng mga mercenary ng Reyna ang computer ng sikretong base para mag-livestream. Nang makita ito ng kalbo, nagsimula na siyang magpanik. Nag-aalala siyang nakatingin sa Reyna na nagtatagumpay, nagsisimula na siyang mangamba. Ang Reyna naman ay kalmadong nag-cross ng kanyang mahahabang binti. Ang kalbong lalaki ay nagalit at nagsimulang bantaan ang Reyna, nagbabantang pahirapan. Kung hindi raw siya titigil, ang Reyna naman ay nagpakita na hindi siya natatakot. Kasabay nito, ang mga mersenaryo ay matagumpay na nakapasok sa safe. Iyon ay ang ikapitong bangko. Ang kapitan na may malinaw na target ay nabuksan ang isang safe. Natakot ang kalbong lalaki. Ang Reyna naman ay bukas palad na nagbigay ng payo sa kanya. Ipinapayo ko sa iyo na magbitiw ka na agad. Biglang may kumatok sa salamin na Samira sa kanila. Paglingon niya, nabuksan na ang personal na safe ng kalbong ministro. Sobrang sama ng naging itsura ng kalbo. Sinimulan ng kutsain ng Reyna ang kalbo. Hindi pa raw lahat ng safe ay nabubuksan. Pero parang alam na ng Reyna kung ano ang nasa loob. Posible kayang nagpakilos ng malaking puwersa para atakihin ang 7 bangko. Para lang mang-blackmail sa kalbo at walang kinuha ni isang sentimo. Medyo nagdududa ang direktor ng Federal Bureau of Investigation sa tabi. Dahan-daang sinabi ng Reyna, ginalit ninyo ang babaeng hindi ninyo dapat galitin. Dahil dito, napilitan ng gobyerno na maghanap ng solusyon. Nagdesisyon silang piliin si Turner para alamin ang kahinaan ng Reyna. Dahil si Turner ang nag-imbestiga sa Reyna. Matagal na panahon na ang nakalipas. Sa ngayon, dumadalaw si Turner sa kanyang asawa. Dati rin siyang pulis. Nakakulong siya dahil pinagbintangan at sinentensyahan ng 15 taon. Kalalabas lang ni Turner sa kulungan. Hinanap siya ng abogado ng Reyna. Sinabi ng abogado na kung makikipagtulungan si Turner, posibleng palayain ng Reyna ang kanyang asawa dahil ang pagkakakulong nito ay kagagawa ng Reyna. Sa puntong ito, halatang galit na si Turner. Handa na siyang bunutin ang kanyang baril para arestuhin siya, pero pinigilan siya ng abogado at sinabing tingnan niya ang kanyang sarili. Matagal nang nakatutok sa kanya ang isang sniper rifle. Sinabihan ng abogado si Turner na pag-isipang mabuti. Pagkatapos, umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Nagpunta si Turner sa base. Akala niya na matagal na niyang tinutugis ang Reyna. Alam na niya ang lahat tungkol sa Reyna, pero sinabi ng Reyna na hindi pa rin niya ako lubos na naiintindihan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ikinwento sa kanya ang isang kwento mula sa nakaraan. Nagmamatsyag ng mga kalapati ang mag-ina gamit ang binocular. Biglang may kotseng sumulpot na nakaagaw ng kanyang pansin. Binigyan ng ama ang bata ng isang launcher. Sinabi niyang malaki na siya at nasa edad na para dito. Gamitin ang launcher para barilin ang kotse. Itinaas ng bata ang launcher at itinutok sa kotse. At walang pag-aalinlangan, kinalabit niya ang gatilyo. Agad na lumipad palabas ang kotse. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang isang batang babaeng sugatan na nakaupo, nanginginig sa takot doon. Binigyan ng ama ang bata ng isang punyal. Sabihin mo sa kanya na sa mundong ito na kung saan ang malaki ay kumakain ng maliit, kailangan niyang manlaban para mabuhay. Nanginginig na kinuha niya ang punyal at dahan-daang lumapit sa sugatang babae. Hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang 2 kamay at buong lakas na sinaktan ang sugatang babae. Punong-puno ng lamig ang kanyang mga mata nang isipin ni Turner na siya'y malupit. Ang singsing na ito ay sa kasalukuyang Reyna. Dahan-daang itinaas ng Reyna ang kanyang damit at ipinakita ang peklat sa kanyang tiyan. Lumabas na ang babae sa sasakyan ng kasalukuyang Reyna. Matapos sumabog ang sasakyan, tumakas ang sugatang babae sa isang tabi. Pero sa huli, natuklasan pa rin ng mag-ama. Napansin ni Turner na may mga stretch marks sa tabi ng peklat ng Reyna. Ipinapahiwatig nito na nanganak na ang Reyna. Tila may napagtanto si Turner. May kinalaman kaya ang lahat ng ito sa lalaking iyon. Nagsalita ang Reyna. Ninakawan ko ang 7 bangko, pero hindi dahil sa pera. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil sa kapangyarihan, dahil sa paghihiganti, o dahil sa isang simpleng bagay tulad ng pag-ibig. Sa mga sandaling ito, sa loob ng isang maximum security prison ng FBI, nandoon ang asawa ni Turner. At ang lalaking katabi niya, may tato sa pulso, katulad ng kay Reyna. Tama, siya nga ang asawa ni Reyna, si Sergey. Pero ayon sa record ng pulis, pinatay na ang taong ito 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Immortal ba ang gagawng to? Naguguluhan pa rin si Turner.
Sabi ni Reyna na may pahiwatig, may parating, na isang pangyayaring lulubog sa FBI at pati na rin sa gobyerno. At ikaw naman ay makikinabang ng malaki mula roon. At mayroon pa akong mga bagong kwento na ikukwento sa iyo. Ang batang ito ay tumatawag sa telepono sa kalye. Biglang sumulpot ang isang grupo ng mga tulisan na nakasuot ng maskara mula sa sasakyan. Dinukot nila ang bata at ikinabat ang bombang may timer sa kanya. Tama. Siya ang susunod na target ng Reyna. Sa sandaling ito, sa lihim na base, ang orihinal na tatlong makapangyarihan ay dalawa na lang. Kahit na natanggal na sa pwesto ang kalbong ministro, biglang nahack ang mga CCTV. Ang live na kuha ay napunta sa pinangyarihan ng krimen. Nang tanggalin ang takip sa ulo ng lalaki, natakot ang hepe ng panloob na seguridad. Ang lalaking nakagapos at may bomba ay anak niya. Galit na bumaba ang babaeng ministro para tanungin ang Reyna. Ano ang layunin nito? Hindi naman siguro palamuti lang ang FBI. Mabilis na natukoy ng pulisya ang sasakyan ng mga dumukot. Mabilis na pumunta si Turner sa lugar. Natuklasan ang hinihinalang sasakyan sa loob ng isang truck at pamilyar siya sa lugar na ito dahil nakalibing dito ang kanyang ina. Napagpasyahan ni Turner na ang lalaking dinukot ay tiyak na malapit lang, batay sa pader na bato at sahig sa video. Natagpuan nila ang anak ng ministro sa basement. Ipinapakita ng obserbasyon na ito ay isang fragmentation bomb na may malakas na puwersa. Kapag sumabog ito, lahat ng tao sa paligid ay mamamatay. Ayon sa bomb squad, aabutin ng 6 na minuto para i-defuse ang bomba gamit ang teknolohiya, plasma. Pero wala pang 3 minuto ang natitira sa timer. Buti na lang may keyboard sa timer. Kung tama ang ipapasok na password, maaari itong i-deactivate pero walang kahit anong clue ang password. Nagbabala ang direktor ng FBI sa Reyna na kung sumabog ang bomba, wala na siyang pagkakataong makipagnegosasyon. Dahan-daang sinabi ng Reyna, may isa pa akong reklamo, ang nipis ng tela nito, sabi ni Turner sa lalaki. Ang target ng mga magnanakaw ay ang nanay mo. Ang password na to, siguradong may kinalaman sa nanay mo. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, naalala ng lalaki na nagbenta siya noon ng harina. Matapos siyang mahuli, tumawag ang nanay niyang ministro at pinalaya siya. Ang pangalan ng kaso noon ay Snowman, pero hindi pa rin mabuksan. Nakikita niyang malapit nang matapos ang oras. Ito ay kwento tungkol sa mag-ina. Nakalibing dito ang nanay ko. Mabilis na nahinuha ng babaeng ahente ang password. Tumakbo si Anthony para tanungin si Turner kung paano niya nahulaan ang password. Sinabi ni Turner sa kanya, ang pinangyarihan ng pagsabog na to ay mismong puntod ng nanay niya. Nakakabwisit. Ang password ay ang pangalan ng kaaway na pumatay sa nanay mo. Sadyang ibinunyag ng Reyna ang pahiwatig sa iyo. Matagal nang naghahanda ang Reyna. Siguradong may mas malaking politikal na sabuatan na nakatago sa likod nito. Gayunpaman, habang nag-uusap sila sa loob, ang pangalawang bangko ay ninanakawan sa New York. Isang malaking palabas ang tahimik na nagaganap. Ang bangkong ito ay kontrolado ng mga magnanakaw sa loob ng 2 araw. Maraming media ang nagbabantay sa paligid ng lugar. Binabantayan ng pulis ang bawat kilos sa loob. Sa pamamagitan ng camera, nakapasok ang mga magnanakaw sa server at nag-save ng file sa drive. Nang makita ito ni Flash, nag-utos ang chief na putulin ang kuryente at internet pero naipadala pa rin ng mga magnanakaw ang datos bago mawalan ng kuryente. Ang pagkawala ng kuryente ay nagdulot ng gulo sa mga tao sa lobby ng bangko. Tumayo ang direktor ng bangko at sinabi sa mga magnanakaw na kailangan nila ng pagkain at tubig. Pero hinawakan ng mga magnanakaw ang kamay niya at idiniin siya sa pader. Tinutukan siya ng baril sa ulo at sinabihang huwag mag-inarte. Pagkatapos, binigyan nila siya ng isang supot ng candy. Ang direktor ng bangko ay sumunod na lang at kumain ng lollipop pero hindi nagtagal, ang lalaking nakaputi ay nagsimulang pagpawisan. Nang makita iyon, lumapit ang mga magnanakaw sa kanya. Mukhang hindi nagpapanggap ang lalaking ito. Nagsimulang makipag-usap ang mga pulis sa mga magnanakaw. Umaasang palayain nila ang bihag na may sakit. Ang direktor ng bangko ay mukhang mapatla at hirap huminga. Hindi naman masasamang tao ang mga magnanakaw. Pagkatapos, inilabas na ang lalaking may sakit. Sinamantala rin ng hepe ng pulisya ang pagkakataong makipag-usap sa babae na nakasuot ng maskara kahit na maingat ang mga magnanakaw. Pero sa huli, nagkaroon pa rin sila ng pagkakamali. Palihim na nag-record ang pulis at ipinasa ito sa technical department para suriin at imbestigahan. Sa loob ng ambulansya, naghahanda ang pulis na ito na magsagawa ng ECG para sa lalaking may sakit. Tinanggal niya ang isang patch sa braso ng lalaki. Ang lalaking kanina lang ay pinagpapawisan at nahihirapang huminga. Biglang nakahinga ng maluwag. Kaya pala ito ang dahilan kung bakit nagkasakit ang lalaki. Malinaw na ang lalaking ito ay bahagi rin ng plano. Ang layunin niya ay ilabas ang USB na naglalaman ng mahalagang datos.
Ang plano ng mga magnanakaw ay tila perpekto. Gayunpaman, nang hawakan ng pulis na undercover ang USB at handa ng tahimik na umalis, si Turner, na laging napapaniwala, sa wakas ay nakalamang sa unang pagkakataon. Mabilis niya itong hinarang, ngunit hindi niya alam na ang lahat ay kontrolado pa rin ng Reyna. Isang magkasintahan ang malapit ng maglakad sa altar, lahat ng kanilang kamag-anak at kaibigan ay naghihintay sa loob ng simbahan. Ang magkasintahan ay magkayakap ng may pagmamahal, ngunit pagkatapos nito, isang biglaang pagsabog ang nangyari. Lahat, kasama na ang biyenang babae, ay namatay agad. Ang asawang lalaki, si Sergey, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay lubos na nasiraan ng loob. Bagamat labis ding nalulungkot ang Reyna, nanatili siyang kalmado. Sinabi niya sa kanyang asawa na kung makakaligtas sila, magkakaroon sila ng pagkakataong makapaghiganti. Sa puntong ito, dinala na ni Turner ang USB na nakuha niya sa lihim na base matapos ay connecte sa server. Sa malaking screen, lumabas ang isang drug lord. Pero agad ding sumunod ang kalihim ng Homeland Security. Malinaw na nakunan sa video ang pag-uusap ng pulis at ng sindikato. Gulat na gulat ang ministro sa biglaang paglitaw ng video. Pero kalmado pa rin niyang sinabi sa direktor ng FBI. Ang kalihim ng Homeland Security ng Amerika ay nakikipagsabuatan sa sindikato. Kung kakalat yan, tiyak na magkakagulo. Umaasa ang buong bansa na mapapaliit ang isyu at sinabing magbibitiw na raw siya sa pwesto dahil sa personal na dahilan. Pero iginiit ng direktor ng FBI na arestado na siya. Dito, sa tatlong matataas na opisyal na namamahala sa interogasyon. Dalawa na ang natanggal sa pwesto ng sabay. Nakakita si Anthony ng isang misteryosong kahon sa sasakyan ni Turner. Sa loob, bukod sa mga damit ng Reyna, mayroon ding isang litrato. Dinala ni Turner ang litrato at tinanong ang Reyna, bakit daw siya at ang asawa niya ay nasangkot sa bagay na ito. Para malaman ang katotohanan, pumunta si Turner sa kulungan. Gusto niyang makakuha ng impormasyon mula sa kanyang asawang si Owen. Pero sinabi lang sa kanya ng asawa niya na hindi siya kalaban ng Reyna, kaya sumuko na siya. Bumalik si Owen sa kanyang selda at nakita ang asawa ng Reyna, si Sergey. Pagkatapos, bumalik si Sergey sa kanyang selda at kumuha ng cellphone. Mula sa ilalim ng kutsan, tila may ipinapadala siyang mensahe, at tumawa ng malakas at parang baliw sa base ng Reyna. Ang nagpalit ng bagong damit ay tahimik na nanunood. Kumikislap ang signal sa control room, tila may natanggap siyang impormasyon. Nakakuha ng atensyon nila ang usok na nagmumula sa malayo. Sa pamamagitan ng Twitter ng Departamento ng Bumbero, nalaman nila na ang lokasyon ng sunog ay isang bodega na nagngangalang Labed. Biglang naalala ni Turner ang sinabi ng Reyna, kung saan may usok, may apoy, at ang Labed sa Russian ay nangangahulugang Swan Cisna. Iyon mismo ang sinabi ng magnanakaw. Agad silang nagpunta sa lugar. Gayunpaman, ang lugar ay isa lamang karaniwang sunog na sanhi ng lumang cable ng kuryente. Nang isipin nilang nasayang lang ang pagpunta nila, isang masangsang na amoy ang nakakuha ng atensyon nila. Sinundan nila ang baho papunta sa bodega at nakita nila ang isang bukas na refrigerator. Pareho silang natigilan sa nakitang bangkay sa loob. Mabilis na kinilala ng pulisya ang biktima. Ang biktima ay isang reporter na nagngangalang Lee. Gayunpaman, ayon sa record, nagpakamatay na raw ito sa pamamagitan ng pagtalon sa Manhattan Bridge 2 taon na ang nakalipas. Pero hindi pa rin natagpuan ang kanyang bangkay. Batay sa gawa ng Reyna, nararamdaman ni Turner na siguradong may kinalaman ang bangkay, pero walang nakitang ebidensya. Tumanggi rin si Erickson na magbigay ng anumang impormasyon. Sa ngayon, humihingi ng payo ang direktor sa kanyang mga nakatataas. Iminumungkahi nilang gumamit ng knuckle-alasong gas para umatake, kahit alam nilang ang paraang ito ay maaaring makasakit sa mga bihag sa lihim na base. Sinimulan ng direktor ng FBI ang pakikipag-usap sa Reyna, pero sa totoo lang, mas parang pananakot ito. Ngunit walang epekto sa Reyna ang pananakot na iyon. Kasabay nito, nakahanap ang pulisya ng ilang impormasyon sa pamamagitan ng isang litrato. Kinunan ang litratong ito sa Argentina noong 2016. Si Owen, ang asawa ni Turner, ay nasa undercover mission noon dito, nakikipagtransaksyon sa mag-asawang Queen. Gumamit si Owen ng isang alias, isang lalaking tila, kainahinala na nakaakit ng atensyon ng Queen. Bigla na lang, may isang lalaking bumunot ng baril at binaril sila. Agad na nagtago ang Queen at gumanti ng putok. Dahil nabigo ang biglaang pag-atake, yung kalbong lalaki ay dumakip ng hostage para gawing panangga at naghandang umatras. Kalmado pa ring pinuntirya ni Hang at pinabagsak sa lupa ang kalbong lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, nasugatan din si Owen sa bar-ilan. Nang magising muli si Owen, nasa bahay na siya ng Reyna. Kasabay nito, natuklasan din ng Reyna ang pagiging undercover police niya. Lumipas ang oras,
Ang dami ng oxygen sa safe ay paunti ng paunti. Ang mga bihag na nakakulong ay naghihingalo na. Nagmamadali ang mga pulis na magplano ng pagliligtas. Si Turner ay umaasa sa mga pahiwatig na ibinigay ng Reyna. Naniniwala siya na tiyak na nakagawa ng krimen ang broadcaster na si Erickson. Isang hindi mapapatawad na bagay. Ngunit tumanggi si Erickson na magsalita. Dahil sa pagkabalam, nagdesisyon ng pulisya na buksan ang ventilasyon. Nagplano silang magpakawalan ng knuckle-alasong gas sa pamamagitan ng ventilasyon para umatake. Ngunit bago pa man magsimula ang aksyon, tinakpan na ng mga mersenaryo ang mata ng lahat ng bihag. Di nagtagal, sumabog ang mga high-tension wire sa kalye. Nawalan ng kuryente ang buong lugar. Agad na pagtanto ng direktor na may mali at agad siyang nag-utos na atakihin ang bangko. Ngunit nang sumugod sila, natuklasan nilang nawala na ang lahat ng mersenaryo. Buti na lang, sa huling segundo, nabuksan nila ang vault at nailigtas ang bihag na naghihingalo. Lumabas na inasahan na pala ng Reyna na bubuksan ng pulis ang ventilasyon para magpakawala ng knuckle-alasong gas. Nagbukas din ito ng daanan para makatakas ang mga mersenaryo. Tumakas ang mga mersenaryo sa pamamagitan ng ventilasyon. Talagang ang lahat ay nasa plano ng Reyna. Pinag-uusapan ng pulis ang direksyon ng ventilasyon. Biglang umulan ng pera mula sa itaas. Nagunahan ang mga tao sa paligid para pulutin ang pera. Hinaharang ng siksik ang tao ang pagtugis ng mga pulis. Nang makalusot ang mga pulis sa karamihan, ilang bandana na lang ng mga mersenaryo ang natira sa lugar. Malinaw na nakatakas ng ligtas ang lahat ng mersenaryo. Gayunpaman, hindi pa rin nahuhuli si Erickson. Hindi siya basta-basta patatawarin ng Reyna. Matapos ang isang dramatikong plano ng pagliligtas, ngunit hindi naman mapanganib. Palibhas ay bigo ang mga pulis, ngunit sa kabutihang palad, matagumpay nilang nailigtas ang lahat ng bihag. Tiningnan ni Turner ang babaeng nakakulong sa loob ng safe. Ibinunyag ni Anthony na ang address ng taong ito ay malayo sa bangko. Hindi dapat nagpakita siya at kanidnap pa sa bangkong ito. Naiintindihan ni Turner kung paano gumagana ang Reyna. Wala nang nagkataon ngayon. Ibinunyag sa ahente na namatay na ang reporter. Kaibigan yun ng Reyna. Alam yun ng ahente bago siya namatay. Nag-iwan si Lee ng numero 1164. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Agad na naintindihan ni Turner. Kaya pala ikinulong siya ng Reyna sa safe. Natagpuan ni Turner ang safe number 1164. Nakatago sa loob ang laptop ni Lee. Bago siya namatay, isinulat niya na kung may mangyari sa akin, tingnan ang mga dokumento sa loob. Agad na iniulat ni Turner ang ebidensya sa direktor ng FBI. Batay sa ebidensyang nakatala sa laptop, iniimbestigahan ng reporter si Erickson noong nabubuhay pa siya. Lumabas na si Erickson ay naglilingkod sa isang lihim na organisasyon. Dahil natuklasan niya ang mga pahiwatig, kaya siya pinatay. Batay sa DNA na natira sa mga daliri ng biktima, si Erickson lang ang makakapagkumpisal ng kanyang krimen. Matagumpay na nahuli ni Turner si Erickson. Sa lihim na base, sinabi ng Reyna kay Turner na ang lihim na organisasyon na iyon ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya noon, na aksidenteng nasugatan ng kanyang asawang si Owen. Tila ipinapahiwatig na ang masaker sa pamilya ng Reyna maraming taon na ang nakalipas ay may kinalaman sa organisasyong ito. Ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw sa bangko ay unti-unting nabubunyag. Ang Reyna sa lihim na base sa loob ng 3 araw ay sunod-sunod na pinabagsak ang ministro ng hustisya ng Estados Unidos. Ang susunod na kalihim ng Homeland Security ng Amerika ay ang editor-in-chief ng CNN. Naalala ni Turner, ang pinakamalaking istasyon sa Amerika, ang mga sinabi ng Reyna. Tila may bagong pananaw sa Reyna, pero hindi pa rin siya yumuyuko. Sa mga sandaling ito, sa malaking screen sa Times Square, New York, ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Erickson ay ipinahayag sa publiko. Ang mga tao ay naghiyawan, na parang isang paliwanag sa publiko. Gayunpaman, kasabay ng paghiyaw ng mga tao, lumitaw ang Reyna sa malaking screen. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, ang imahe ng Reyna ay naging napakaganda, pero ang tunay na pakay niya ay hindi pa rin nalalaman. Natagpuan ni Turner ang USB na iniwan ni Owen. Pagkatapos alisin ang ingay, nagulat si Turner nang matuklasan na bukod sa maingay na putukan, ang babae sa recording ay siya pala. Mabilis niyang naalala ang isang misyon maraming taon na ang nakalipas. Iyon ay sa Gambia noong 2017, isang grupo ng terorista ang sumakop sa isang paaralan. 3 guro ang banihag. Ang 3 taong grupo ni Turner ay inatasang pumasok at magligtas. Pero nang malapit na silang mabisto, isang bala ang dumaan at nagbabala sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung sino ang nagligtas sa kanila. Ang mas nagpapagulo sa kanya ay kung bakit ang recording na ito ay nasa kamay ni Owen.
Alam niyang tiyak na may sagot ang Reyna para sa kanya. Kalmadong ikinwento ng Reyna sa kanya ang isang kwento tungkol sa pagtutulungan. Kasabay nito, sa loob ng bangkong unang ninakawan, sinusubukan ng mga mersenaryo na batasin ang pader. Ang malakas na kalabog ay nakaakit ng pansin ng mga pulis. Iminungkahi ni Anthony na atakihin agad si Kapitan Jonathan. Siya raw kasi ang sunod-sunod na nabigo sa mga nakaraang operasyon. Pakiramdam niya, hindi maayos ang pagpaplano kaya sila nabigo noon. Ngayon daw, hindi siya papayag na basta-basta na lang kumilos. Kailangan daw ng maingat na estratehiya. Kaya pinalawig niya ang kordon sa dagdag na 2 blok at nilinisan ang daan para sa rescue team. Pero nang pasugad na sana ang team, biglang sumugod palabas ang mga bihag. Pagpasok nila, naglaho na ang mga mercenary nang magpaputok sila. Lumabas na ang tunnel ay butas na, at lahat ng mga mersenaryo ay naglaho ng walang bakas. Si Kapitan Jonathan na tanga ay naloko na naman. Galit na inutusan ni Jonathan si Turner na suriin ang lahat ng kamera. Pagmasdan ng malapit, total, ang pinuno ng mga mersenaryo dito ay kanang kamay ng Reyna. Gayunpaman, nararamdaman ni Turner na ang pagnanakaw ng Reyna sa bangkong ito ay siguradong may dahilan na hindi pa sinasabi. Sinabi ng pulis sa likod kay Jonathan na nakakita sila ng isang sopistikadong circuit board. Parang may kutob si Turner na may mali, kaya babalaan sana niya. Pero inaktibo ni Kapitan Jonathan ang mekanismo sa ilalim ng paa niya. Biglang lumitaw ang pulang laser wall sa likod nila. Kaya pala, nakulong sila. Nawalan ng composure si Kapitan Jonathan dahil ang mga opisyal na pinatalsik ng Reyna noon ay nabubunyag ang mga krimen sa huling minuto. Pakiramdam niya, baka siya ang target ng Reyna. Nagdadalawang isip siya kung aaminin ba niya ang mga kasalanan niya. Tumawag siya para humingi ng tulong sa direktor ng Federal Bureau of Investigation. Gusto kong malaman kung may hinihiling ang Reyna. Pinapakalma ng direktor ng FBI. Kahit binaba na ni Jonathan ang telepono, pinapakalma pa rin niya ang mga kasamahan niya. Habang tumatagal, liliit ang espasyo sa loob ng laser. Kaya't paubos na ang oras nila. Sa mga sandaling ito, nagpapaganda ng dahan-dahan ang Reyna dahil sa makapal na salaming naghihiwalay sa kanila. Sinenyasan ng Reyna ang direktor ng FBI. Kalmado niyang sinabi, napakainit ng temperatura ng laser na yan. Gusto mo bang malaman nila na ginawa silang barbecue? Nagulat ang direktor ng FBI nang matuklasan niya na parang alam ng Reyna ang lahat ng nangyayari sa labas. Ang mas kakaiba pa, alam niya ang pangalan ni Jonathan. Nagsimula siyang maghinalang nakababasa ng labi ang Reyna. Tinawag ni Turner ang bomb squad para patayin ang laser. Pero sumuko ang bomb squad dahil wala raw sa libro ang ganitong klaseng bagay. Sa ngayon, kailangan na lang hanapin agad kung sino ang magnanakaw na naglagay ng mekanismo. Agad na umalis sina Turner at Anthony. Nakipagkita sila sa direktor ng bangko sa ibaba. Naiintindihan ni Turner ang paraan ng pagtatrabaho ng Reyna. May kutob siya na ang pagnanakaw sa bangko ay may kinalaman sa direktor. Gayunpaman, para kay Anthony, ang pangunahing misyon ay tukuyin ang lokasyon ng utak ng pagnanakaw at iligtas si Kapitan Jonathan na nakulong. Sinusuri nila ang ruta ng pagtakas ng mga magnanakaw. Hinarang na ng pulis ang mga karaniwang ruta. Pakiramdam ni Turner, tatakas ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng tubig. Pumunta ang dalawa sa pantalan. Ang utak ng pagnanakaw ay nasa bangko kaninang umaga. Nakatayo lang doon, nagti-text ng walang problema. Para bang hinihintay niyang babalaan siya ng mga Turner at itaas ang kamay niya. Itinapon ng magnanakaw ang cellphone sa dagat, pero may granada ring itinaas. Sa pag-uusap nila, nalaman ni Turner na gusto ng magnanakaw na makipag-usap sa Reyna. Agad niyang ipinaalam sa direktor ng FBI. Tiningnan ng direktor ng FBI ang papel na iniabot sa kanya. Gusto raw ng magnanakaw na makipag-usap sa Reyna. Gusto ng direktor na ipabaril sa sniper ang magnanakaw. Pero sumenyas ang Reyna na itigil. Tama nga, nabasa ng Reyna ang kilos ng bibig. Sa wakas, nakausap ng Reyna ang magnanakaw. Pagkatapos, sumuko ang magnanakaw kay Turner at sinabi niyang sabihin kung paano patayin ang laser. Gayunpaman, ngumisi ang magnanakaw. Kasabay nito, ang pader ng laser ay unti-unting lumalapit. Ang tatlo ay sumandal sa pader at sumigaw ng walang tigil. Gayunpaman, pagkatapos dumaan ang laser, walang nangyari sa kanilang tatlo. Kaya, ang kawawang Kapitan Jonathan ay naloko na naman. Hindi siya ang target ng Reyna. Nang akala ng lahat na nakaligtas na sila, biglang lumitaw ang isang safe sa pader sa likuran. Ang bala na sumisipol sa himpapawid noong operasyon ay hindi malilimutan ni Turner hanggang ngayon. At ang sumuporta sa Reyna noon ay ang magnanakaw na ito, na nahuli niya mismo sa harap niya sa gitna ng interogasyon. Binanggit ng magnanakaw ang recording sa Gambia. Ang recording na paulit-ulit niyang pinakinggan, pero wala pa rin siyang makitang bakas.
Pero isang sinabi ng magnanakaw ang gumising sa kanya. Masyado tayong nakatuon sa sarili natin kaya nakakaligtaan natin ang mas malaking larawan. Subukang pakinggan ang putok ng baril. Sa base, sinimulan niyang mag-analisa para sa Reyna. Sabi ni Turner, ang putok daw ay gawa ng mga teroristang Gambia. Ang massacre daw sa mga taga-Nayon ang dahilan. Pero hindi raw ganun kalakas ang putok ng mga rifle sa Gambia. Ngumiti ang Reyna at sinabing malakas ang putok dahil gumamit sila ng M16. Gawa raw ng Amerika. Patuloy na nagpaliwanag ang Reyna, lumalabas na ang tunay na intensyon ng paghaharap na ito ay hindi para pigilan ni Turner ang Reyna sa paggawa ng krimen, kundi ginagabayan ng Reyna si Turner para maging ganap. Naantala sila ng katok ng direktor. Puwersahang binuksan ni Jonathan ang safe. Sa loob, maraming hard drive at mga naka-encrypt na dokumento. Malinaw na napatunayan na ang dating direktor ng bangko 15 taon na ang nakalipas ay sangkot sa international money laundering at pagbibenta ng armas. Siya mismo ang nagbigay ng armas sa mga warlord sa Gambia. Kaya pala ang target ng Reyna ngayon ay ang direktor ng bangko. Isang litrato sa dingding ang nakaagaw ng pansin ng babaeng ahente. Sa 7 itim na lalaki, 4 na ang pinabagsak ng Reyna. Tinanong ni Turner ang Reyna kung sino ang mga natitira sa litrato. Sila ba ang susunod na target? Sinabi ng Reyna kay Turner. Mga baboy silang bulok, dapat mawala sila. Lahat ng nakamit nila sa pananamantala sa mababait na tao. Sa puntong ito, sumingit ang direktor ng FBI sa usapan nila. Nakuha na ng diving team ang teleponong itinapon ng magnanakaw. Ang teleponong ito ay tumatanggap ng mga mensahe mula sa buong bansa, na ang laman ng mensahe ay mga binary digits lamang. Iniimbestigahan pa ng pulisya. Tila may naunawaan si Turner. Kinagabihan, pagkatapos may himbing ang tulog ng Reyna, pumunta siya sa pwesto kung saan madalas humupo ang Reyna. Gamitin mo yung telepono at magpadala ng mga numerong 01. Nagulat siya nang mapansin niyang kumikislap ang ilaw sa kontrol. Sa pamamagitan ng pattern, sa wakas na intindihan niya ang sikreto ng Reyna. Kinokontrol ang lahat. Isang organisasyong ng ahas na nakawin ang 6,000 tonelada ng ginto mula sa Federal Reserve. Sa Estados Unidos, tanging mga mersenaryo lang ng Reyna ang nangangahas na gumawa nito. Una, ninakawan ng 7 bangko sa lungsod, New York sa isang araw, pagkatapos ang mga magnanakaw sa 2 sa mga bangkong iyon ay umatras ng maayos, at ngayon ang Reyna ay target ang Federal Reserve, kung saan nakatago ang 6,000 tonelada ng ginto na nakakulong sa isang lihim na base ng Estados Unidos. Sa mga oras na ito, kampante siyang umiinom ng tsaa. Turner, nag-uusisa pa rin tungkol sa susunod na target ng Reyna. Kasabay nito, sa ika-6 na bangko na ninakawan sa New York City, na siya ring Federal Reserve na nagtatago ng 6,000 tonelada ng ginto. Dumiretso ang mga mersenaryo sa kinaroroonan ng 2 hostage. Ang 2 ito ay hindi ordinaryong hostage. Sila ay 2 miyembro ng Board of Directors ng Federal Reserve. Sa pamamagitan ng kanilang teknolohiya ng pagkilala sa biometrics, kayang buksan ang 3 pinto ng safe. Dinala ng mga magnanakaw ang mga hostage sa security door number 1 sa basement. Ito ang fingerprint lock. Ang unang hostage ay nakapasa sa verification. Sunod, itinulak din ng isa pang lalaki. Dahan-dahan namang kumuha ng asul na guwantes ang magnanakaw mula sa kanyang bulsa. Ipinahid sa screen. Kaya't naghanda na ang magnanakaw. Nalaman ng pulis na nabasag na ang unang security layer. Hindi na sila mapakali. Umabot na ang pangyayaring ito sa presidente para maiwasan ang personal na video call mula sa opisina ng presidente para magbigay presyon. Hinihiling na lutasin ang kaso sa lalong madaling panahon dahil kapag nanakaw ang 6,000 tonelada ng ginto sa Caja de Hierro o napalitan o basta nakunan lang ng litrato at na-post sa social media, kapag kumalat ang balita, kukwestiyonin ng mga bansa sa mundo ang kakayahan nating protektahan ang mga ari-arian ng mismong Amerika. Sa madaling salita, maaari pa nitong yumanig ang internasyonal na posisyon ng Amerika. Si Turner, na ilang beses nang nakipagtransaksyon sa Reyna, ay naniniwalang ang 2 natitira sa litrato ay malamang na susunod na target ng Reyna. Ang lalaking mahaba ang buhok ay isang inhinyero, na dating sumali sa pag-optimize ng sistema ng seguridad ng Federal Reserve. Ang susunod na target ay tiyak na siya. Tama na naman ang hinala ni Turner. Natagpuan niya ang inhinyero, ngunit hindi pa sila nakakapag-usap ng matagal, nang may 3 magnanakaw na nakasuot ng maskara ang sumulpot sa pinto. Isang magnanakaw na may hawak na baril ang sumugod kay Turner. Sinamantala niya ang pagkakataon na hindi siya nagbabantay at inunahan siyang barilin. Isa pang magnanakaw ang dahan-daang dumating, ngunit naubusan na ng bala si Turner. Sa kritikal na sandali, nagtago sa dilim ang inhinyero. Inilunsad niya ang matalinong sistema sa loob ng bahay.
Natunton ng huling magnanakaw ang pinagtataguan ng inhinyero. Pagkatapos ay dumating din si Turner, ang direktor ng Federal Bureau of Investigation. Nang malaman ng pag-atake kay Turner, ay galit na nagpunta sa Reyna. Ngunit syempre, walang dahilan ng Reyna para gawin iyon. Lumabas na ang tatlong magnanakaw na ito. Hindi na ito kontrolado ng Reyna. Ang Reyna ang kumokontrol sa lahat. Tila ngayon lang siya nakaramdam ng masama. Ang bangkong ito ay naglalaman ng 6,000 tonelada ng ginto. Sinusubukan ng ilang magnanakaw na buksan ang vault. Dinala ni Turner ang inhinyero sa istasyon ng pulis. Gusto niyang tulungan siyang hanapan ng paraan para pigilan ang mga magnanakaw na makapasok sa vault. Sinuri ng inhinyero ang plano ng istruktura ng bangko at natuklasan ang isang pader na hindi nagdadala ng bigat sa ilalim ng lupa na maaaring sirain gamit ang puwersa. Lumulusot sa vault para i-restart ang security system server sa loob ng vault. I-reset ang input para pigilan ang mga magnanakaw na makapasok. Agad na kumilos si Kapitan Jonathan at ang engineer na nangunguna sa bomb squad. Sa ibang pangyayari, dumating ang masamang balita. Nakarating na ang mga magnanakaw sa security door number 2 ng vault. Ang pintong ito ay gumagamit ng voice recognition technology. 2 hostage ang isa-isang kinikilala para mabuksan ang pintong ito. Kailangan ng 3 miyembro ng board na naruroon. Turn na para sa ikatlong miyembro na mag-verify. Isang magnanakaw ang nakangisi. Kumuha ng isang recorder mula sa kanyang bulsa. Lumabas na ni-record na pala nila ang boses ng natitirang miyembro. Matagumpay na nabuksan ang pangalawang pintuan ng seguridad. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pangatlong pintuan. Kapag nabuksan ito, makakapasok na ang mga magnanakaw sa vault ng Federal Reserve, kung saan nakalagay ang 6,000 tonelada ng ginto. Natakot si Kapitan Jonathan. Gayunpaman, nilinaw sa kanya ng security engineer na, maliban na lang kung makukuha ng mga magnanakaw ang eyeball ng ikatlong miyembro ng board. Mula sa kanyang bulsa, hindi nila mabubuksan ang pangatlong pintuan ng seguridad. Dahil nabuksan ang pinto gamit ang retinal scan, matagumpay silang nakapasok sa server room. Kailangan pa ng ilang minuto para burahin ang impormasyon sa database. Samantala, iniimbestigahan ni Turner ang magnanakaw na pinatulog niya. Dahil sa paghamak sa Reyna ng mga magnanakaw, at sakay abangan niya, napagpasyahan ni Turner na nagsasabi siya ng totoo. Nagtatrabaho siya para sa isang misteryosong organisasyon, pero bakit gustong targetan ng organisasyong ito ang inhinyero? Ang inhinyero ang susunod na target ng Reyna. Bago pa niya maintindihan, nagbigay na ng babala ng panganib ang sistema ng seguridad ng pulisya. Nasa labas na ng vault ang mga magnanakaw at matagumpay na nascan ang pangalawang retina. Gusto ni Turner ipaalam sa kapitan tungkol sa sitwasyon ng mga magnanakaw sa pamamagitan ng radyo. Ngunit nagkaaberya ang komunikasyon sa radyo. Agad niyang napansin na may mali. Sa kabilang panig naman ng vault, abala rin ang inhinyero sa pagmaniobra. Matapos makumpleto ang operasyon, naibalik ang komunikasyon sa radyo. Agad na inilabas ni Jonathan ang inhinyero. Tao siya ng Reyna. Pero huli na ang lahat. Tinulungan ng inhinyero ang mga magnanakaw na buksan ang huling harang ng kaban. Nabuksan na ang pinto ng kaban ng Federal Reserve. Ilang magnanakaw ang nagbukas ng pinto ng kaban ng Federal Reserve. Pero binaliwala ang toneladang ginto sa loob. Sa halip, kumuha sila ng pampasabog at ilang tangke ng gas, propane. Sinabi ng inhinyero kay Kapitan Jonathan na dapat lumikas agad ang lahat sa lugar kapag sumabog ang mga tangke ng propane na inilagay ng mga magnanakaw sa kaban. Magiging hurno ang buong kaban. Sa init na mahigit 2,000 degrees, agad na unawaan ni Turner. Ang layunin ng Reyna ay sirain ang buong imbakan ng yaman. Sa init na 2,000 degrees, lahat ng ginto sa imbakan ay maglalaho. Maraming taon na ang nakalipas, sinira ng Reyna ang isang minahan ng diamante sa Gambia. Sa parehong paraan, kaya hindi pera ang habol ng Reyna, kundi paghihiganti. Kahit na nagmamadali, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakagawa ng tamang desisyon si Kapitan Jonathan. Inutusan niya ang grupo ng taga-sira ng bomba na pasabugin ang pintuan papasok sa imbakan ng yaman. Gayunpaman, nang sumugod sila, pinaganya na ng mga magnanakaw ang pampasabog. Nang mapansin nilang sumugod ang mga pulis, sumuko agad ang mga magnanakaw. Pero ang countdown timer sa pampasabog, wala pang 1 minuto't kalahati na lang at hindi na kayang ilikas ang mga hostage sa loob ng bangko. Nagkatinginan sina Turner at Kapitan Jonathan. Sa natutunan na lang nila sa eskwela sila makakaasa. Buwis buhay na tinanggal ng mga pulis ang fuse, at nakahinga sila ng maluwag. Sa mga oras na to,
Hawak pa rin ng mga magnanakaw ang mga hostage sa itaas ng vault. Nag-utos si Kapitan Jonathan ng full assault para makuha ang bangko. Matagumpay na nasupil ng mga pulis ang mga magnanakaw at nailigtas ang lahat ng bihag. Akala mo'y matagumpay nang nalutas ng mga pulis ang krisis. Ngunit pinaghirapan ng Reyna ang pagpapapasok sa mga magnanakaw sa vault. Pinaghirapan nilang maglagay ng bomba. Hindi nila hahayaang basta na lang itong alisin. Bago pa man ay activate ang pampasabog, tahimik na nag-iwan ang mga magnanakaw ng isang kakaibang bagay. Mukhang isang bar ng ginto sa loob ng vault pagkatapos lumikas ang lahat. Isang countdown timer na 48 oras ang biglang lumitaw sa kakaibang bagay. Gayunpaman, walang kamalay-malay ang mga pulis tungkol dito. Sa mga sandaling ito, ipinagyayabang ng Hangal na kapitan ang kanyang tagumpay sa harap ni Secretary Turner sa paghahanap sa Reyna, at tinanong siya kung anong palabas ang ginagawa niya ngayon. Sinabi ng Reyna kay Turner na ang lahat ng plano ay matatapos pagkatapos ng 5 araw. Sa oras na iyon, natural niyang maiintindihan ang lahat. Ang aksyon ngayon ay para lamang pilitin ang organisasyon na magpakita. Sinabi rin ng Reyna kay Turner, huwag mo siyang laging ituring na masama, sinabi niya sa babaeng pulis. Ayon sa record ng pulis, ang pumatay sa ina ni Turner ay matagal nang patay, pero buhay pa pala siya. Gusto niyang malaman kung si Turner ba ay kumikilos batay sa katotohanan. Ginagamit ang batas bilang pamantayan, maingat sa trabaho, mag-iingat kapag humaharap sa kaaway. Ano kaya ang pipiliin niya? At inilagay ang address ng kaaway sa bulsa ng babaeng pulis. Nag-aalinlangan si Turner, binuksan ang papel, natigilan siya. Sa puntong ito, ang mapanlinlang na White Queen ay bumalik na, nagpapamalas pa rin ng ang karisma na kayang kontrolin ang lahat ng madali. Ang target ng Reyna ngayon ay ang babaeng hukom sa litrato. Matagal nang napagtanto ito ng direktor ng investigasyon at nagpadala na siya ng 2 bodyguard para protektahan siya. May 2 bodyguard na nagmamasid habang may isang babaeng lumapit para makipag-usap. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayan ang panganib na papalapit. Isang lalaking nakasuot ng maskara na may dalang baril na may pampatulog ang lumapit, kasabay ng 2 putok, nawalan ng malay ang 2 bodyguard. Pagkatapos, ilang taong nakasuot ng maskara ang bumaba ng sasakyan at may dalang pambasag ng pinto. Pumasok sila sa isang bahay. Ang babaeng ito ang target ng Reyna ngayon. Dinukot nila ang babaeng hukom at umalis bago pa man. Isang magnanakaw ang nag-iwan ng sober sa security camera. Mabilis na dumating ang pulis sa bahay ng babaeng hukom pero walang natagpo ang bakas. Isang pangungusap lang ang nasa sober ng Reyna. Ilang tao ang kayang magkasya sa isang maliit na supermarket na 30 metro kwadrado. Malinaw na pina naman ito ng Reyna. Kung anong isda ang gusto nilang hulihin, hindi pa rin nila alam. Sa pagkakataong ito, may bagong natuklasan si Police Anthony. Nangyari kagabi ang isang pagtakas sa kulungan sa isang bilangguan malapit dito. Ipinapakita ng CCTV ang lalaking tumakas. Ang pangalan niya ay Jack, at siya ang kasama ng mga tauhan ng Reyna. Kinidnap nila ang babaeng hukom, at siya ring hukom na nagpakulong sa kanya. Ngayon na nakatakas siya, posible kayang para maghiganti sa pagkakakidnap. Ang pagkakakidnap na walang lead ay mayroon na ring kaugnayan. Mabilis na natagpuan ng pulisya ang inabandonang sasakyan na ginamit sa pagtakas. Malinis na ang sasakyan, walang iniwang bakas. Mabilis na napansin ni Turner na hindi ang sasakyan ang mahalaga, kundi ang lugar kung saan iniwan ang sasakyan. May pakay ang Reyna kung bakit niya dinala siya rito. Pinag-uusapan nila ang takas na si Jack kagabi. May saksi na nagpapatunay na binaril ni Jack ang isang lalaki. Iginawad ng babaeng hukom kay Jack ang habang-buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay. Base sa paraan ng pagtatrabaho ng Reyna, pakiramdam ni Turner na may problema sa kaso, at agad niya itong iniulat sa direktor ng ahensya. Ang inaalala ngayon ng direktor ng ahensya ay ang babaeng hukom na dinukot, dahil ang babaeng hukom na ito ay may isa pang pagkatao. Siya ang unang pag-ibig ng direktor ng ahensya. Noong nag-aaral pa sa law school, galit na pinuntahan ng direktor ng ahensya ang Reyna. Hindi siya katulad ng mga pinarurusahan mo sa litrato. Siguro mas masahol pa siya. Talaga bang kilala mo pa siya tulad ng dati? Huwag mo na akong tingnan. Basahin mo ang email. Ito ang pangalawang bangko na ninakawan ng Reyna. Pinutol na ng pulis ang kuryente sa bangko, pero gumamit ang mga magnanakaw ng maliit na generator para mapasok ang server ng bangko at ilipat ang pera mula sa nakapirming account ng Reyna. Ang technical department ng pulis ay sinusubaybayan din ang lahat sa real time. Batay sa mga nakaraang bigong operasyon, alam ni Kapitan Jonathan na kapag kumilos ang mga magnanakaw, tiyak na naghahanda na sila ng plano para makatakas. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigo,
nagdesisyon siyang sumugal ng malaki. Nagdesisyon siyang ipagpalit ang mga bihag para ilabas ang mga magnanakaw. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, barilin agad ang leader ng mga magnanakaw. Matapos aprobahan ng direktor ng koanihan ng investigasyon, agad niyang ipinatupad. Una, nakipag-usap siya kay Louie na nahuli na. Napatunayan ng pulisya na ang babaeng leader ng mga magnanakaw sa bangko ay ang kasintahan ni Louie. Inilabas din ni Kapitan Jonathan ang singsing sa pagpapakasal ninyong dalawa at inilagay sa harap niya para ipakita ang kanyang dominanteng posisyon. Nakipag-usap si Kapitan Jonathan sa babaeng leader ng mga magnanakaw. Iminungkahi niyang ipagpalit si Louie sa mga bihag sa bangko. Kung hindi tatanggapin ang alok, palihim na ililipat ng pulisya si Louie. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga ilegal na pamamaraan, para tuluyan siyang mawala. Ang aksyon na ito ay malinaw na hindi inaasahan ng mga magnanakaw, pero mabilis silang nakaisip ng estratehiya. At sa mga sandaling ito, ang Reyna ay kalmadong umiinom ng tsaa sa kanilang lihim na base. Kalmadong naghihintay sa kanilang pagtatanghal. Hinihiling ng pulisya na magpalitan ng bihag sa likod ng bangko, at maingat na nagplano ng maaga. Nakatutok na ang sniper sa labasan. Pagkatapos, dinala si Louie ng pulis. Pumayag ang pulis sa mga magnanakaw na sa bawat bihag na palayain. Maaaring sumulong si Louie ng isang hakbang. Kasabay nito, nakatutok pa rin ang sniper. Ang target nila ay ang babaeng bandido, at kapag lumitaw siya, babarilin siya agad para pigilan ng mga pulis na manloko. Bago ang palitan, nakipagpalitan pa ng matatamis na salita si Louie sa babaeng bandido. Pagkatapos, nagsimula ang palitan habang isa-isang lumalabas ang mga bihag. Palapit ng palapit si Louie sa likod na pinto ng bangko. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Louie papasok sa bangko. Nagtaka sila ng barilin ng mga pulis si Louie at ang mga bihag, pero walang nasaktan. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na inilikas ng mga pulis sa labas ng pinto ang mga bihag, sinira ang pinto at sumugod papasok. Kakatuklas lang na nakatakas ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng tunnel. Sa puntong ito, nahihilo si Kapitan Jonathan. Kinuha niya ang singsing ni Louie, pero napansin niyang nawala na pala ito. Akala mo naloko na naman ng pulis, pero biglang nagbago ang sitwasyon. Hindi nagtagal, nagdiriwang na sina Louie at ang kanyang kasintahan dahil sa matagumpay na plano nang biglang sumulpot si Kapitan Jonathan. Lumitaw siya sa likuran nila. Lumalabas na sa proseso ng pagpapalitan ng bihag. Ang dahilan kung bakit sumablay ang mga pulis ay hindi dahil hindi pinayagan ng direktor, kundi dahil gumamit ang mga pulis ng blankong bala. Malinaw na may ibang pakay ang mga pulis, gusto nilang hulihin ng buhay ang mga magnanakaw. Sinadya ni Jonathan na magpakita ng kahinaan para nakawin ni Louie ang singsing, at sa pamamagitan ng tracking device na nakakabit sa singsing, natukoy nila ang lokasyon ng mga magnanakaw at nahuli sila ng buhay. Sa pagkakataong ito, nakamit ni Kapitan Jonathan ang unang tagumpay. Iniimbestigahan pa rin ni Turner ang kaso ng pagdukot sa hukom, at natagpuan niya ang kriminal na gumamit ng baril para dukutin ang babaeng hukom dito. Sinabi ng magnanakaw sa kanya na maraming taon na ang nakalipas. Dati itong maliit na supermarket. Naalala ni Turner ang papel ng Reyna. Sa mismong maliit na supermarket na to na wala pang 30 metro kwadrado, May 25 saksi na nagpatunay na narito sila nang sabay at nasaksihan ang mamamatay tao sa rooftop ng gusali sa tapat. Inutusan ng kriminal si Turner na tumingin sa labas ng bintana. Natuklasan ni Turner mula sa anggulong ito na imposible nilang makita ang rooftop ng gusali sa tapat. Malinaw na biktima ng sabwatan ang kriminal, pero hinatulan pa rin siya ng babaeng hukom na kinidnap ng habang-buhay na pagkakakulong. Inaamin ko, nilabag ko ang batas at sinabutahe ko siya. Sa pagdinig ng testimonya ng hukom, tila napalaya na ang kriminal. Pagkatapos, niyakap niya ang babaeng hukom at tumalon sa bintana. Buti na lang, may balkonahe sa labas ng bintana. Gayunpaman, nawala ang kriminal pabalik sa kanilang base. Mabilis na inimbestigahan ni Turner ang 25 saksi na iyon. Malapit silang konektado sa isang misteryosong organisasyon. Ang kriminal ay napagbintangan at nakulong dahil natuklasan niya ang kaso ng organisasyon, at ang babaeng hukom na ito ay miyembro rin ng organisasyong iyon. Noong taong iyon, kasama rin siya sa masaker sa pamilya ng Reyna. Sa harap ng matibay na ebidensya, umamin na lang ng kasalanan ang babaeng hukom. Tinitingnan ng dating kasintahan na dating puno ng katwiran, tahimik na umiling ang direktor ng FBI. Sa ngayon, 6 na tao sa listahan ng paghihiganti ng Reyna ang napatalsik. Pag-uwi sa bahay, hindi pa rin makapaniwala si Turner. Naalala niya ang address na iniwan ng Reyna, ang address ng kaaway na pumatay sa kanyang ina, na sinabi ng Reyna na buhay pa. Sinundan niya ang address at natagpuan ito,
ngunit nagpalit na ng pangalan ang taong iyon. Habang nag-uusap, may naghatid ng sigarilyo sa kanya. Alam na niya na ang kaaway na pumatay sa kanyang ina ay nasa harapan niya. Pero walang magawa si Turner kahit labis siyang nasasaktan. Nagdesisyon pa rin siya matapos makakuha ng ebidensya. Naparusahan ito ayon sa batas, pero nakailang hakbang pa lang siya. Ang lalaking kasisindi lang ng sigarilyo ay bumagsak sa lupa dahil nalason. Ang naghatid kanina ang nagpahid ng lason sa ulo. Malinaw na gawa ng mga tauhan ng Reyna ang lason. Tumakbo si Turner sa base. Sa pagkakataong ito, nakapagpalit na ng damit pantulog ang Reyna. Ito ang kinahinatnang itinakda ko para sa iyo. Ngayon, ang pumatay sa iyong ina ay patay na. Madarama mo ang pagbabago sa iyong sarili. Sa wakas makakatulog ka na ng mahimbing. Ano na naman ang ginawa mo? Tingnan mo ang mukha ng Reyna. Siguro hindi ang mga tauhan niya ang may gawa ng pagkawala ng kuryente. Isang misteryosong ikatlong partido ang dumarating sa labas ng lihim na base. Isang lalaki ang nagpaandar ng isang misteryosong aparato. Papunta sa base, agad na lumubog sa dilim ang buong base. Isang assassin na may 2 military knife ang sumingit sa base. Buti na lang at pansamantalang nagbigay ng kuryente ang lumang generator para sa emergency. Mahina. Isang mapulang ilaw ang kumikislap sa loob ng base. Ipinagbigay alam ng ahente sa direktor ng FBI na pati ang mga radyo ay wala ng baterya. Gayunpaman, kasalukuyang nagpapalit ng shift sa base. 7 lang ang ahente, at ang mas malala pa, ang mga baril ni Turner at ng direktor ng FBI ay nakakandado sa control room ng base. Nagdesisyon ang direktor ng FBI na kunin ang mga baril, habang ang ahenteng nagpapatrolya sa labas ng base ay nakapansin ng kakaiba at kinukuha ang baril para mag-inspection. Pero ginawa na siyang pulutan ng hitman. Sa ngayon, kinulong na ni Turner ang Reyna sa base. Sa tingin niya, ang susunod na target ng Reyna ay malamang ang lalaking hindi makita ang mukha sa litrato. Diretsahang inamin ito ng Reyna at sinabi sa kanya na ang codename nito ay Ghost. Isa siyang assassin ng CIA at isa rin siya sa mga sangkot sa massacre sa pamilya ng Reyna noon. Ngayon, balak nilang puntiryahin siya. Pero ang pagkawala ng kuryente sa base ay wala sa plano. Hinala ng Reyna na dahil unti-unti nang naisa sa katuparan ng plano ng paghihiganti. Nakita niyang isa-isa nang bumabagsak ang kanyang mga kasamahan, kaya hindi na nakatiis ang ahente na si Ghost. Imbes na maghintay na lang ng kamatayan, siya na ang kusang umatake sa base. At kung talagang kaaway mula sa labas ang umatake, hinihiling ng Reyna na makapagpalit siya ng damit para mas madaling kumilos. Hinanap ni Turner ang direktor ng FBI para tanungin tungkol kay Ghost. Sinabi ng direktor ng FBI sa kanya na nagtaksil na ang taong ito 2 taon na ang nakalipas. Bagamat maaaring totoo ang sinasabi ng Reyna, pero naniniwala siya na paka na ito ng Reyna para makatakas. Naisip niya ang 2 tauhan ng Reyna na nakakulong din sa piitan dahil sa sistemang elektroniko. Ang aberya sa elektronikong kandado ng selda ay maaaring masira. Sa mga sandaling ito, ang mga tauhan ng Reyna na sina Louie at ang kasintahan niyang si Rona ay nakaramdam din na may mali. Sa nagkikislapang ilaw, tila lumuwag ang elektronikong kandado. Kung mahuli nila ang tamang pagkakataon, mukhang makakalabas sila. Sa mga sandaling ito, dumating ang direktor ng FBI at nakitang maayos pa rin ang kandado. Umalis na ng panatag ang bagong direktor ng FBI pero hindi pa siya nakakalayo. Bumukas na ang pinto ni Louie. Nagmadali siyang subukang buksan ang pinto para sa kanyang kasintahan. Pero isang kakaibang ingay sa sulok ang umagaw ng kanyang pansin. Agad niya itong sinuri, habang ang kanyang kasintahan ay isang balisa sa pagkalag sa pinto. Buti na lang, kumurap ang ilaw at bumukas ang pinto. Pero nang nagmamadali siyang tumakbo sa sulok, naghihingalo na si Louie. Sinalakay ang kulungan ng FBI. Isang bakal na baras lang ang pananggalang na armas ng direktor ng FBI. Lumiko siya sa kanto at nakita ang 2 sugatang preso. Ang isa ay nasaksak, kaya dinala sila ng direktor ng FBI sa bunker sa gitna ng base. Total, iyon ang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Pagkatapos ng propesyonal na pagsusuri, natuklasan ng direktor ng FBI na si Louie ay may pneumothorax dahil sa sugat niya, kaya nagmadali siya para kumuha ng gamit medikal. Nag-alala ang girlfriend ni Louie na may patibong. Total, pulis ang kausap niya at siya ay isang magnanakaw sa bangko. Ipinaliwanag ni Turner na kahit na mga preso kayo, pero responsibilidad ng pulis ang protektahan ang kaligtasan ninyo. Sinabi ni Turner sa kanya na makakasiguro siya
Kung nakarating siya sa posisyong ito, tiyak na mayroon siyang natatanging talento. Dati siyang profesional na paramediko sa Marines. Habang nag-uusap sila, dinala ng direktor ang first aid kit at ginagamot si Louie. Sa tingin ng Reyna, hindi sila pwedeng maghintay na lang mamatay habang umaatake ang kaaway. Nakalock ang armory, wala man lang silang disenteng armas para lumaban sa kaaway. Naalala ng direktor na may lumang bodega sa basement na may mechanical na lock. Delikado kang mag-isa, kaya inutusan si Turner na magsama ng mga tao para kumuha ng armas. At ubiling kinaligan ni Turner ang posas ng Reyna. Dahil baka raw gumawa ng kalokohan ng Reyna, ipinosas niya ang sarili sa Reyna. Pero pagdating nila sa bodega, natuklasan nilang matagal na itong inabandona. Walang matinong armas, kundi isang kalawang ang punyal, isang kalawang ang baril. Maraming taon nang nagbebenta ng armas ang Reyna. Ipinaliwanag niya kay Turner na kapag kinalabit ang baril na ito, sisubog ang baril sa kamay niya. Buti na lang at nakakita sila ng lumang mina. Sa tingin ng Reyna, pansamantala silang mapapakinabangan dahil nahanap nila ang blueprint ng istruktura ng base. Sa pamamagitan ng blueprint, natuklasan nila na may daanan na diretso patungo sa sentro ng base. Bumalik si Turner sa bunker at sinabi niya na maaaring nakapasok ang killer sa pamamagitan ng mga air vent. Dahil walang armas ang lahat, sinabi niya na kailangan ng lumikas agad. Gayunpaman, sa tingin ng Reyna, alam na nila ang kilos ng kalaban, kaya gagamitin nila ito. Kaya nakaisip ng plano ang Reyna. Dinala ng direktor ng investigasyon si Louie sa ibang lugar. Di nagtagal, may kakaibang ingay mula sa bentilasyon. Ang assassin na may bansag na ghost ay tumalon nga mula sa bentilasyon. Pero naghihintay na pala ang Reyna na may bomba sa paanan. Hinarap siya ni Turner gamit ang kalawang ang baril. Hindi niya talaga alam kung ano ang binabalak nito. Nang malapit nang sabihin ng importanteng impormasyon, sinunggaban ng Reyna ang pagkakataon at tumalon. Ginamit ang mesa na bakal bilang panangga, pero nakakahiya, hindi sumabog ang lumang bomba. Pareho silang nagulat. Pati ang assassin ay nagtatakang humakbang. Hindi siya makapaniwalang tinutukan siya ng baril. Ang plano palang pagtakas ng dalawang importanteng taong ito ay magtago sa ilalim ng mesa. Pero lumalabas na dahil luma na kaya mabagal pumutok. May kakayahan pa ring lumaban ng assassin na tumalsik dahil sa pagsabog. Sinamantala ni Turner ang pagkakataon at hinampas ng upuan ang ulo niya. Hindi pa nakakabawi ang assassin nang sakalin siya ng Reyna mula sa likod gamit ang tanikala sa kamay niya. Pinagtulungan nilang dalawa siyang pabagsakin. Pero katatapos lang nilang lutasin ang panganib dito. May masamang balita naman sa kulungan kung saan nakakulong ang asawa ng Reyna. Ang Reyna ng bentahan ng armas na kilala sa buong New York ay naging tulad din ng ibang mga babae. Nagkaroon ng pamilya, mga anak, at pinagdaanan din ng hirap pagkapanganak. Noong 2018 niyon sa Rio de Janeiro, kapapanganak lang ng Reyna sa kanyang anak na babae. Bilang unang beses na ina, hindi niya alam kung paano maging isang mabuting ina. Ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang anak ay halos ikinasira niya. Dagdag pa rito, wala sa tabi ng Reyna ang kanyang asawa. Tanging pag-iisa at kawalan ng pag-asa ang natira sa kanya, hanggang sa dumating ang isang babae na nagligtas sa kanya. Ang matiyagang babae ay masigasig na nagpayo sa kanya. Ibinabahagi ang karanasan niya sa pagpapalaki ng anak. Bilang nakatatanda, ibinabahagi niya ang kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Pagkatapos ng ilang linggong pagsasama, unti-unti silang naging matalik na magkaibigan. Walang hindi nila napag-uusapan. Sinamahan niya ang Reyna sa paglampas sa mahirap na panahong iyon, at itinuring din siya ng Reyna bilang matalik na kaibigan, at ibinigay sa kanya ang mahalagang singsing na pamana na iniwan ng kanyang ina. Gayunpaman, isang tawag mula sa kanyang asawa ang sumire sa buhay, na akala niya ay payapa na. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya na ang matalik na kaibigan, si Natalia, buong puso't kaluluwa, ay gumagamit ng huwad na pangalan sa harap niya, at pinapaalalahanan ng Reyna na mag-ingat at magbantay. Babalik siya agad, hindi magtatagal at babalik si Sergey. Sa pagkakataong ito, si Natalia ay nagbabasa ng payapa sa bahay ng Reyna. Nagbatian silang dalawa, ngunit nagtawanan at naglabas ng baril. Nagbabala si Natalia kay Sergey na huwag gumawa ng anumang hakbang kung hindi siya makaalis dito. Sa labas, mayroong mahigit 10 machine gun na babaril sa lugar na ito. Habang nag-uusap, sumugod palabas ang Reyna na may baril. Inamin ni Natalia na nilapitan niya ang Reyna para maghintay. Binalikan sila ni Sergey at nahuli silang dalawa, pero hindi niya inaasahan na matagal nang nakahalata si Sergey. Sa huli, hindi siya nakumbinsi kaya napilitan siyang umalis. Sa puntong ito,
Nagalit ang Reyna dahil ang buhay niya ay mahina lamang. Ang isang pagkakataong ito ay naglalagay sa panganib sa kanyang pamilya. Ang sirena sa kulungan ay humila kay Sergey palabas ng kanyang alaala. Nasusunog ang Block B ng kulungan. Lahat ng preso ay inuutusang lumipat sa kantina. Lumayo sa apoy, ipinahayag ng warden na papunta na ang mga bumbero. Pero ang mga nagkakagulong preso ay tila hindi naniniwala. Dagdag pa rito, sinusulan pa ng bully sa tabi nila ang mga preso. Kaya naman, sumiklab ang isang riot sa loob ng kulungan. Hawak ng bully ang isang matulis na sipilyo. Diretso itong sumugod kay Sergey. Lumalabas na may alitan na pala sila noon. Ang asawa ng Reyna, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin siya. Buti na lang at napigilan ito ng asawa ni Turner. Ngunit aksidente niyang napatay ang bully. Sa base ni Turner, nalutas na nila ng Reyna ang problema. Dumating ang bagong special ops, kahit na tumulong sila sa paghuli sa killer. Nakaposas pa rin ang Reyna sa sala. Dito madalas magpalit ng damit ang Reyna. Desperado si Owen dahil napatay niya ang bully. Dahil ayon sa plano ng Reyna, tatakas sila sa kulungan sa loob ng 3 araw. Pero ngayon, ikukulong siya ng mag-isa. Sa sandaling ito, may tinatawagan ang warden, at ang nasa kabilang linya ay si Natalia noon. Malinaw na may plano rin sila laban sa Reyna. Ang kapangyarihan ng Reyna na kontrolin ang lahat ay nagsisimula ng gumuho. Ang massacre sa kasal maraming taon na ang nakalipas. Ang talam ng paghihiganti ng Reyna ay nakatutok mismo sa pinuno ng White House. Lumalabas na noong araw ng krimen, sa isang silid pulungan sa White House, ilang opisyal na mataas ang ranggo sa Amerika sa larawan ang sumusubaybay sa lahat ng nangyayari sa pamamagitan ng drone. At ngayon, dahil sa pakana ng Reyna, lahat ng sangkot na corrupt ay naaresto na at naghihintay ng paglilitis. Ngunit hindi pa rin alam ng pulisya kung ano ang tunay na layunin ng Reyna. Wala nang magawa ang direktor ng Federal Bureau of Investigation. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo, halos nawalan na ng tiwala ang White House sa FBI. Ang Chief of Staff ng White House mismo ang bumisita kay Kapitan Jonathan. Pinuri niya ang pamumuno ni Jonathan sa operasyon ng pagliligtas sa Federal Reserve, at personal niyang ipinangako na ang kasalukuyang direktor ng Federal Bureau of Investigation ay malapit nang tanggalin sa pwesto, at balak nilang i-promote si Jonathan bilang susunod na direktor. Ang hindi inaasahang magandang balita ay ikinatuwa ni Jonathan. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang, biglang nawalan ng malay ang Chief of Staff. Ang mga bodyguard sa tabi niya ay nawalan din ng malay, at naramdaman din ni Jonathan na nanghihina ang kanyang mga paa at kamay. Nanlaki ang mga mata ni Jonathan nang makita ang dalawang lalaking nakasuot ng maskara. Sumugod sila at dinala si MS Tran palayo sa opisina. Nang magising si MS Tran, nakagapos na siya sa isang masikip na lugar. Ang live na kuha mula sa CCTV ay ipinadala sa Pangulo ng Amerika. Personal na tinawagan ng Pangulo ang direktor ng FBI, at inutusan itong imbestigahan agad ang insidente. Pagkatapos ng video call, ang masikip na lugar, unti-unting nagsisimulang mapuno ng isang uri ng pinturang kulay dilaw. Mabilis na sinuri ng pulisya ang lugar ng krimen at natuklasan na gumamit ang mga magnanakaw ng knuckle-alasong gas. Itinago sa loob ng plorera para mawalan ng malay ang mga biktima, sa pamamagitan ng pagsusuri sa CCTV sa labas ng lugar ng krimen. Mabilis na napansin ni Turner ang kaina-hinalang delivery truck ng mga bulaklak. Agad na itinutok ng pulisya ang atensyon sa sasakyang iyon. Gayunpaman, malinis nang napunasan ang labas ng truck, ngunit kakaiba ang putik na natira sa loob ng sasakyan, at nakakuha ng atensyon ng babaeng ahente. Inakala niya na ito ay posibleng pahiwatig na iniwan ng Reyna, at hiniling kay Anthony na ipadala ito sa laboratorio para matukoy ang pinagmulan. Kasabay nito, isang blogger na nagpakilalang isang mapagduda ay ibinunyag sa publiko na, ayon sa kanyang investigasyon, pagkatapos ng sunod-sunod na aksyon ng Reyna, maraming opisyal ng gobyerno ang naaresto ngayong linggo dahil sa iba't ibang krimen. Sinamantala niya ang galit ng publiko sa mga tiwaling gobyerno para pukawin ang atensyon ng publiko. Nagsimulang kumampi ang opinyon ng publiko sa Reyna. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang mga boses na sumusuporta sa Reyna. Habang tumatagal, patuloy na tumataas ang gintong pintura. Ang mas masahol pa, ang lokasyon ng lihim na base kung saan nakakulong ang Reyna ay naisiwalat. Di nagtagal, malaking bilang ng mga tao ang nagtipon doon. Ang naguguluhang direktor ng Federal Bureau of Investigation ay inutusan ang babaeng ahente na hanapin agad ang nag-upload ng video. Kakatanggap lang ng babaeng ahente ng ulat mula sa forensic lab. Ipinapakita ng ulat na ang putik sa kaina-hinalang sasakyan ay nagmula sa isang pabrika ng putik na 50 kilometro ang layo. Agad siyang umalis kasama si Jonathan, ngunit lumipas ang oras. Patuloy na umaakyat ang pinturang ginto,
Nanganganib ang buhay ng Chief of Staff. Huli na nang dumating silang dalawa. Nag-aalalang sinubukan ni Jonathan na sirain ang balbula. Samantala, napansin ng matalas na babaeng ahente na matagal nang kinakalawang ang tubo. Kaya't naghanap siya ng tubo. At sa wakas, nabuksan niya ang tubo. Nang bumuhos ang pinturang ginto, unti-unting bumaba ang tubig sa loob. Unti-unting lumitaw ang ulo ng babae. At matapos umubo, nakaligtas ang Chief of Staff. Gayunpaman, isang nakakagulat na balita ang dumating. Natagpuan ni Anthony ang impormasyon tungkol sa minahan ng Clay. Ang pinangyarihan ng krimen, pag-aari pala ng punong himpilan. Kakakidnap lang sa kanya. Hindi maintindihan ng babaeng ahente kung bakit pinupuntirya ng Reyna ang punong himpilan. Sinabi sa kanya ng punong himpilan na ang dahilan kung bakit pinupuntirya siya ng Reyna ay maaaring katulad ng dahilan kung bakit ka pinupuntirya. Dahil gusto ng Reyna na mag-recruit ng mga taong mahuhusay at may kakayahan. Sinabi rin sa kanya ng punong himpilan na hindi ilegal ang pagmamayari ng lupa at binalaan ng babaeng ahente na mag-ingat kapag nakikipag-usap sa mga tauhan ng White House. Mabilis na natagpuan ng pulisya ang blogger na nag-post ng video noon. Ayan, at ngayon ay tinitipon niya ang lahat sa labas. Ang Federal Reserve ang siyang bangko na nagtatago ng 6,000 tonelada ng ginto. Naaalala mo pa ba yung bomba 48 oras ang nakalipas? Dinukot at nagtanim ng bomba sa loob ng vault ang mga tauhan ng Reyna. Pumasok si Jonathan at ang babaeng ahente at madaling na-defuse ang bomba, na nagdulot ng maraming usap-usapan. Pero bago mahuli, palihim na nagtago ang mga magnanakaw ng isang timer. Nakamukha ng isang bar ng ginto sa loob ng vault, na walang kamalay-malay ang mga pulis. Sa gitna ng mausisang madla, nakilala ni Turner ang blogger na nag-post ng video. At pagkatapos imbestigahan, ang taong ito ay isa lamang ordinaryong reporter na naghahanap ng atensyon. Hindi siya tauhan ng Reyna. Kasabay nito, nang matapos ang timer sa loob ng vault, ang misteryosong aparato ay nagsimulang maglabas ng isang hindi matukoy na gas. Pagkatapos, nagsimulang umulan sa loob ng vault. Ang fire suppression system ng vault ay humandar. Agad na rumesponde ang mga bumbero sa lugar. Dumating din sina Turner at Jonathan kaagad pagkatapos. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpanggilalas sa lahat. Ang 6,000 tonelada ng ginto sa loob ng vault ay natunaw at naging isang tumpok ng putik. Ang mas nakakagulat pa, sinabi ng mga bumbero, sa kanila na ang kagamitan ay hindi nagbuga ng anumang likido na may asido, kundi tubig lang. Nakakita ang babaeng ahente ng isang bar ng ginto na hindi pa kinakalawang at malakas na ibinagsak. Malinaw na ang 6,000 tonelada ng ginto ng Federal Reserve ay nawala. Sa halip, putik ang naroon. Dahil sa pag-iwas ng White House, ang pagbuhos ng ulan ng Reyna ay nagbunyag ng katotohanan. Ang Pangulo ng Estados Unidos mismo ang nagpatahimik sa mga nagngangalit na mamamayan. Maingat na sinuri muli ng ahente ang lahat ng mga pangyayari, at nagulat ng matuklasan na kahit lahat ng nasa litrato ay naparusahan na. Pero ang kumuha ng litrato ay siguradong naroon din sa silid noong panahong iyon. Pero sinabi ni Anthony sa babaeng ahente ng may katiyakan, na ang kumuha ng litrato noong araw ng pagsabog. Ang pamilya ng Reyna ay hindi maaaring ang Chief of Staff dahil ayon sa investigasyon noong panahong iyon, ang Chief of Staff ay naglilingkod bilang staff chief sa isang base militar sa ibang bansa. Sinuri nila ang talaan ng pagpasok at paglabas sa White House. Sa araw ng krimen, ang talaan ng pagpasok at paglabas sa White House. Isang pangalan ng isang senador ang nakaakit ng kanilang pansin. At kung ang kumuha ng litrato noong taong iyon ay ang senador na ito, babagsak ang Amerika dahil ang senador na iyon ay naging presidente. Ang kaso ng 500 bilyong dolyar na ginto ng Federal Reserve Bank. Sa huli, iniimbestigahan ng Federal Bureau of Investigation ang kasalukuyang presidente. Agad na natakot ang dalawang pulis at nag-isip. Kinumpirma ng Chief of Staff ang hinala nila. Sa reaksyon niya, nakita ni Turner na wala siyang alam tungkol sa pagsabog, ang kasal ng Reyna noong taong iyon at ang sorpresa. Nalaman ni Turner ang pinagkunan ng pondo na ginamit ng Chief of Staff para bilhin ang minahan ng Clay. Iyon ay pinondohan ng presidente. Ibig sabihin, ang tunay na may-ari ng minahan na gumagawa ng 6,000 tonelada ng peking ginto ay ang kasalukuyang presidente. Muling napagtanto ni Turner. Mukhang tama na naman ang Reyna at napagtanto ni Anthony na dahil natuklasan nila ang isang malaking sikreto, ang kanilang kaligtasan ay maaaring hindi na masiguro sa ngayon. Sinabi ni Turner sa kanya na sa kasalukuyan, walang nakakaalam na sospek ang presidente kaya medyo ligtas pa. Basta't napigilan ng gobyerno ang balita tungkol sa pagnanakaw sa imbakan ng ginto, hindi ito magdudulot ng pagkalito sa publiko sa panahong ito.
Biglang sumingit sa kanila ang reporter na nag-post ng video kanina. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari nang biglang sumugod ang isang grupo ng bumbero sa bangko. Pinakalma ni Turner ang mga tao. Pero pagkaalis ni Turner, isang bumbero na dumadaan ang nakapulot ng cellphone sa lupa at tinapak ang braso ng reporter. Tila ibig sanang isigan ng reporter na hindi sa kanya ang cellphone, nang bigla siyang tila may napagtanto. Binuksan niya ang cellphone at nakita niya ang video ng gintong natutunaw sa bodega ni Turner na natagpuan ng hepe ng investigasyon. Iulat ang tindi ng problema. Chief ng Investigation Bureau, isang taong matuwid ang pakiramdam ay wala nang malalapitan. Gumawa ng mahirap na desisyon, 1.5 taon na ang nakalipas, para paghandaan ang planong paghihiganti. Alam ng Reyna na pinaliligiran siya ng mga kaaway. Ipinadala ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa isang bukid, sa liblib na hilaga ng New York para alagaan ng isang dating kaibigan ng kanyang ina. At nagkataon, dating pulis na nakapag-decode ng impormasyong ipinadala ng bukid sa Reyna at natunton ang lokasyon nito. Nagpadala na ng tao roon ang direktor ng investigasyon para magmanman, at kukuhain nila ang anak ng Reyna para ay pang-uyam, para gahasain siya sa oras ng kagipitan. Malinaw na dumating na ang tinatawag nilang kagipitan. Natagpuan na ni Turner ang Reyna. Kalmadong ipinaliwanag ni Turner ang kasalukuyang sitwasyon ng Reyna. Sinabi niya sa kanya na natagpuan na ng pulis ang anak ng Reyna, at hindi nila masisiguro na hindi nila gagamitin ang anak niya bilang bihag. Malinaw na umabot na ito sa limitasyon ng Reyna, kung sino mang magtangkang saktan siya. Ang huling bar ng ginto ay mapupunta sa ilalim ng Atlantic. Ito ba ang plano mo? Sa puntong ito, isang katok sa pinto ang umagaw sa kanilang usapan. Inilabas ng reporter ang video ng pagnanakaw ng ginto online. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Maraming tao ang nagtipon sa labas. Hinihiling ng Federal Reserve sa gobyerno na ilabas ang katotohanan. Naroon din ang presidente para personal na pangasiwaan ang investigasyon sa pagnanakaw ng ginto. Isang matuwid na tao ngunit sunod-sunod na nabigong presidente, nawalan ng tiwala at ipinasa ang kapangyarihan kay Kapitan Jonathan Chu. Dahil sa pagpuri sa kanyang mga aksyon, tila kampante ang presidente. Ang paglitaw ng presidente ang nagpaalala sa babaeng ahente sa panganib. Nag-aalala siyang hanapin ang Reyna at sabihin sa kanya, "Huwag ka nang magbiro, tapos na ang oras." Ngunit kalmadong sinabi ng Reyna, "Hindi pa ito ang oras." Nakakatawa siya para kay Turner. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kaya nitong patayin ang lahat ng sangkot. Kung direktang kikilos ang presidente laban sa Reyna, lahat ng plano ng Reyna ay mawawalan ng saysay. Pakiramdam ni Turner, halos nahuli na ang mga tauhan ng Reyna, at tila nauubusan na ng resources. Nakakatawa para sa Reyna. Sinabi rin ng Reyna sa kanya na mayroon siyang bagay na kinatatakutan ng presidente. Ngayon, hindi na nagpaligoy-ligoy ang Reyna. Diretso niyang sinabi kay Turner na sa bahay ng taong nagdududa, may isang manika. Napakahalaga nito. Ang katotohanang gusto niya ay naroon. Nang magtatanong pa sana si Turner, biglang dumating ang mga ahente ng Secret Service na may dalang mga dokumento. Sinabi ng ahente ng presidente kay Turner na ang lihim na base ay tuluyan ng nasakop ng Secret Service at pagkatapos ay pinususan ng Reyna. Habang paalis na si Turner, ipinaalala sa kanya ng Reyna na maaaring kitlin ang buhay niya bago magdilim at umaasa siyang magagamit ni Turner ang oras at mag-focus sa malawakang larawan. Bago pa siya matapos magsalita, tinakpan na ang kanyang mga mata. Gayunpaman, may sinabi ang Reyna na nagpaisip sa akin. Natatakot ba kayong makita akong isang duwag? Pagkatapos, kumuha ang ahente ng isang kahon na naglalaman ng gamot na nagdudulot ng halusinasyon. Kilala rin bilang Diyos ng Palasyo, bagaman nakapiring, nahulaan ng Reyna ang kanilang pakana. Hindi nag-aksaya ng oras si Turner. Agad siyang pumunta kasama ang kanyang assistant na si Anthony sa bahay ng taong nagdududa. Ngunit pagdating nila, natuklasan nilang ang taong nagdududa ay pinatay na. Mapagmatsyag si Turner. Natuklasan ang sasakyan ng skeptic. Ginamit ni Anthony ang plaka para mag-imbestiga ang mga kamakailang ruta ng sasakyan at natagpuan ang asawa ng skeptic, pati na rin ang isang lihim na silid na puno ng mga dokumento tungkol sa organisasyon. Dito, hindi inaasahang natuklasan ni Turner ang isang aksidente sa trapiko noong 2015. Isang aksidente sa trapiko na tila simple, ngunit direktang nagluklok sa isang maliit na senador noon bilang pangulo. Ngayon, dahil sa taong namatay sa aksidente, si Zhou Thang ay isa pang kandidato sa pagka-presidente. Agad na naunawaan ni Turner na ang manika ay naglalaman ng ebidensya na ang presidente ay tumakbo ng ilegal at sangkot sa pagpatay sa taong iyon. Ngunit nasaan ang misteryosong manika?
nakagapos ang reyna sa upuan, at ang naghihintay sa kanya ay malupit na pagpapahirap. Ang nakatayo sa harapan niya ay ang kasalukuyang presidente. Kahit nasa mahinang posisyon, nanatili pa rin ang lakas ng loob ng reyna, dahil alam niya na nasa kamay niya ang kahinaan ng presidente. Sinabi ng presidente na ang pagsabog sa pamilya ng reyna noon ay dahil sa trabaho, at sinabi niya ng diretso na ang pakay niya sa pagpunta roon ay para ibigay ng reyna ang manika. Itinatago nito ang ebidensya tungkol sa madilim na nakaraan ng presidente. Nakakatawa para sa reyna ang presidente dahil ang organisasyon ay palihim na kinunan ng ebidensya. May kinalaman ito sa lahat ng nakipagtulungan ng katulad sa maruming transaksyon sa presidente. Itinago rin ni Natalia ang ebidensya, dahil ugali niyang magtago ng ebidensya ng bawat isa sa maliliit na Russian doll na nakaselyo. Ang nakakatawa, bago pa man nakawin ng reyna ang ebidensya mula kay Natalia, wala talagang alam ang presidente tungkol sa bagay na ito. Ipinakita ng reyna ang kanyang paghamak sa sistema. Nakita ng intelligence ng presidente na hindi epektibo ang mahinahong paraan. Kaya, kinailangan ng presidente na turukan ng reyna ng hallucinogen, o tinatawag ding truth serum, para pilitin siyang magsalita. Malinaw na minamaliit niya ang determinasyon ng reyna. Alam ng presidente na ang dahilan ng paghihiganti ng reyna ay dahil sa nangyari noon. Kasali siya sa pambobomba sa kasal ng reyna, na kung saan may nawalan ng buhay sa pamilya ng reyna. Sinabi niya sa reyna na sa 3 puwersa noong taong iyon, ang pamilya ng reyna, ang organisasyon, at ang gobyerno ng Amerika. Ang dahilan kung bakit nagkaisa ang organisasyon at ang presidente para wasakin ang pamilya ng reyna, ay dahil ang lola ng reyna, ibig sabihin ang nakaraang reyna, ay masyadong sakim sa mga benepisyo. Sa labanan ng 3 panig, talo ang pamilya ng reyna. Samantalang sa paningin ng reyna, ang presidente ay isa lamang asong ginagamit ng organisasyon, isang papel na itinayo nila. Habang nagsasalita siya, hindi niya napansin na nabuksan na ng reyna. Pero kapalit nito, isa pang iniksyon ng gamot na nagdudulot ng ilusyon ang tumusok sa kanyang binti. Ang presidente pa ang nagmagandang loob na paalalahanan ng reyna na sobra na ang kanyang iniiniksyon. Ang gamot na nagdudulot ng ilusyon ay maaaring ikamatay mo. Bago pa man niya masabi ang totoo, 2 iniksyon ng gamot na nagdudulot ng ilusyon ang unti-unting nagpalabo sa kamalayan ng reyna. Sa mga oras na ito, sa labas ng lihim na base, iniimbestigahan ni Kapitan Jonathan kung saan dinala ang ginto. Natuklasan ng teknisyan na sa loob ng 1.5 taon, ang sistema ng seguridad ng bodega ng ginto ay kinumpuni ng 3 beses. Sinamantala ng mga magnanakaw ang mga butas sa seguridad habang kinukumpuni para makapasok sa mga monitor, at palihim na pinalitan ng ginto sa bodega. Hindi pa rin alam kung saan napunta ang ginto. Sa mga sandaling ito, nagsisimula ng lumabo ang kamalayan ng reyna. Ang matinding hapdi sa kanyang katawan ay nagdudulot sa kanya ng labis na sakit. Sa kanyang pagkahimbing, umaawit siya ng isang himig na parabang nakikita niya ang kanyang anak na babae. Muling naglabas ang presidente ng isa pang turok na nagdudulot ng guni-guni, na nagresulta rin sa pagiging mahina ng reyna na laging kontrolado ang buong sitwasyon at nagpapakita ng lakas. Ang una at huling pagkakataon na ako'y nagmakaawa. Ang kalooban ng reyna ay tuluyang bumagsak, at sa wakas, ibinunyag niya ang lokasyon ng manikang Ruso. Sa loob ng safe ng bangko, sa loob ng safe ng Republic Bank of New York, isa rin sa 2 bangko na kontrolado pa rin ng mga tauhan ng reyna. Matapos malaman ang resulta, agad na inutusan ng presidente ang mga ahente ng Secret Service na sakupin ang bangko. Nang tanungin kung paano haharapin ang reyna, malamig na sinabi ng presidente, ilibing ng buhay. Agad na kumilos ang Secret Service at sinakop ang bangko. Kasabay nito, nalaman din ni Turner ang balita. Naniniwala siya na kahit gaano pa kalupit ang pagpapahirap, kakayanin yun ng reyna dahil kahit mawala pa ang buhay niya, hindi pa rin siya magpapasupil sa presidente. Kinokontrol pa rin ng reyna ang 2 bangko, maliban na lang kung gusto niyang isuko ang isa. Kung hindi basta-basta makakaatake ang pulis, dahil pinangunahan na ng reyna ang mga tauhan ng Secret Service. Sa isa sa 2 bangko na inisip ni Turner na may ebidensya, ang talagang tiyak na nasa kabilang bangko. Tama nga ang hinala niya. Nang sumugod ang mga ahente sa bangko, hindi lumaban ang mga magnanakaw. At tulad ng inaasahan, walang laman ng safe. Nang dumating si Turner sa kabilang bangko, handa na ang mga magnanakaw para sa kanya. Ang misyon nila ay hintayin si Turner para kunin ito. Tapos na ang misyon, sumuko rin ng mahinahon ang mga magnanakaw. Palihim na nagpunta si Turner sa direktor ng FBI. Nawalan na siya ng access sa USB sa loob ng manika na malinaw na nagtatala ng pag-uusap ng presidente at ng organisasyon noon na nagplano na patayin ng ibang kandidato sa pagkapangulo para makaupo sa pwesto. Pinayuhan ng batikang direktor
direktor ng FBI si Turner na agad magtago. Hindi nila maaaring ibigay ang ebidensya sa presidente. Sa ngayon, ang kanilang layunin ay iligtas ang Reyna. Ngunit hindi nila alam na pagkatapos malaman ang lahat, nagalit ang presidente at binasag ang kanyang tasa ng kape. Ipinag-utos na ilibing ng buhay ang Reyna agad-agad, kaya dinala ang Reyna sa labas ng bayan. Ito rin ang tanging pagkakataon sa nakaraang linggo na nakalabas siya sa lihim na base. Ang Reynang kilala sa buong New York ay inilagay sa kabaong at inilibing ng buhay. Habang unti-unting natatakpan ng lupa ang kabaong, ang Reyna ay natitira na lamang ang walang hanggang takot. Gayunpaman, 2 minuto bago iyon, nagpanggap na baliw ang Reyna at nagnakaw ng isang flashlight. Isang maraming gamit na flashlight mula sa bulsa ng ahente ng Secret Service, na isang kapitan na sinanay ng husto sa tabi ng Pangulo. Hindi maiwasang mapansin ng ahente ng Secret Service. Malinaw na ang ahenteng ito ay tauhan ng Reyna. Ang ahenteng ito ay ilang beses nang nakapasok sa imbakan ng ginto. Ginagamit niya ang kinopyang kornea ng miyembro ng board. Hindi pa nakakakilos si Kapitan Jonathan nang sumulpot ang ahente. Nakita niya sa screen ang impormasyon tungkol sa kanya. Tahimik na lang niyang binunot ang saksakan ng screen. Sapilitang kinuha ang kaso, kaya't ang FBI ay inalis. Kung lihim na isinumbong ni Kapitan Jonathan ang kakaibang pangyayaring ito sa presidente, tiyak na kayang pabagsakin ang Reyna para umakyat ng ranggo at maging direktor ng FBI. Pero itong si Jonathan na walang utak. Nakita ng direktor ng FBI ang pakana pero nanahimik siya. Sa puntong ito, panig na siya sa Reyna, dahil iyon ang katarungang pinaniniwalaan niya. Mukhang nasa kontrol na naman ng Reyna ang lahat. Ang asawa ni Turner Owen ay mahalagang bahagi rin ng plano ng Reyna. Ayon sa plano, bukas tataka si Owen kasama ang asawa ng Reyna mula sa kulungan. Pero sa pagkakataong ito, palihim na nagpapadala ng impormasyon si Owen. At ang pinapadalhan niya ay hindi ang Reyna, kundi ang mortal na kaaway ng Reyna. Malinaw na nagtaksil si Owen hindi pa katagalan matapos ilibing ng buhay ang Reyna. Ginamit ng mga mersenaryo ng Reyna ang tracking device sa badge nito para hanapin siya, at sa isang hininga, nagising ang Reyna. Itutuloy niya ang kanyang naudlot na plano. Ang unang gagawin ng Reyna ay hanapin ang kanyang anak dahil iyon ang tanging kahinaan niya. Pero binabantayan ng FBI ang lugar na ito 24 na oras. Si Kapitan Jonathan, sa utos ng presidente, ay inaresto ang 4 na taong gulang na anak ng Reyna. Pero nang maghagis sila ng flashbang at sumugod, napagtanto nilang nalinlang sila. Pinalabas na ng Reyna ang anak niya sa tunnel. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagsasama, umalis siya sakay ng sasakyan. Huli na nang habulin siya ni Kapitan Jonathan sa tunnel. Bumalik si Kapitan Jonathan na bigo at iniulat ang pangyayari sa presidente. Pinagalitan siya ng presidente at inutusan siyang nabawi niya kay Turner ang matrayeshka na naglalaman ng ebidensya tungkol sa madilim niyang nakaraan. Si Kapitan Jonathan, nauhaw sa kapangyarihan, ay hindi alam na ang Pangulo, na nasa tuktok ng kapangyarihan, ay sunod sa nirin sa organisasyon. Bumalik ang Pangulo sa opisina at ang misteryosong leader ng organisasyon ay matagal nang naghihintay na may hawak na kutsilyo. Ang dahilan ng galit ng leader ng organisasyon ay dahil nawalan siya ng isang truck ng ginto. Ayon sa planong maraming taon, tinulungan ng organisasyon ang Pangulo na makaupo sa pwesto, at tinulungan ng presidente na magnakaw ng ginto mula sa kaban ng Federal Reserve. Tinunaw nila ang ginto at ginamit ang mga bilanggong manggagawa para gawing simpleng mga butones. At ngayon, ihahatid na nila ang 4 na truck ng gintong nagawa, pero hindi nila inaasahang mahuhulog sila sa patibong ng Reyna. Lumabas na matagal nang pinaghandaan ng Reyna ang plano nila. Mula 1 taon at kalahati na ang nakalipas, ipinasok na ng Reyna ang kanyang asawang si Sergey sa kulungan para subaybayan ang bawat galaw nila. Minarkahan na ng mga tauhan ng Reyna ang truck. Sa huli, natagpuan ni Sergey at Owen ang kagamitan at baril na itinago ng Reyna sa ilalim ng truck. Nagtagumpay silang magtago sa ilalim ng sasakyan at nakatakas kasama ng truck. Nakalusot sila kay Turner na nagmamadaling dumating. Nabalitaan ni Turner ang tungkol sa pagtakas. At sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan na ang asawa ng Reyna ay buhay pa. Agad siyang nagsimulang mag-imbestiga sa direksyon ng sasakyan. Sina Sergey at Owen, na matagumpay na nakatakas, ay sinamantala ang pagkakataon na nagpapahinga ang driver ng truck para patayin ito at agawin ng truck. Humiwalay sila sa convoy sa sangandaan, pagkatapos sina Turner at Anthony. Sinundan nila ang bakas ng sasakyan at natagpuan ang pantalan. Matapos mapabagsak ng dalawa ang mga miyembro ng organisasyon, dumating agad ang mga espesyal na ahente at matagumpay na nabawi ang 3 truck ng ginto. Gayunpaman,
Ang gobyerno ng Amerika ay isa lamang tau-tauhan ng organisasyon. Hindi nag-aalala ang pinuno ng mabawi ng gobyerno ang ginto. Dahil sa lalong madaling panahon, mapupunta rin ito sa organisasyon. Ang talagang ikinababahala ng pinuno ngayon ay ang sasakyang ninakaw ng Reyna. Sa kabilang banda, dinala ni Sergey ang ginto sa harap ng simbahan at nakipagkita sa Reyna. Sa harap ng kanyang pinakamamahal na asawa, ang Reyna ay masaya na parang isang bata. Gayunpaman, bago pa man nila lubusang matamasa ang kagalakan ng pagsasama, dumating si Turner at sumingit. Sa puntong ito, hindi na nagtitiwala si Turner sa Reyna. Pakiramdam niya ay ginamit siya ng Reyna. Ang tinatawag na pagkakaibigan sa mga salita ng Reyna. Ang paglaban sa katiwalian at katarungan, ay pawang kasinungalingan. Sa huli, ang tunay na layunin ng Reyna ay ginto, kayamanan, at kasakiman. Hindi niya matanggap ang isang Reynang tulad nito. Itinutok ng Reyna ang baril kay Owen. Lumalabas na inimbestigahan ng Reyna ang pagiging ahente ng CIA ni Owen. Maraming taon na ang nakalipas, noong naghahanda ang Reyna para sa kanyang plano ng paghihiganti. Natuklasan niya ang pagiging especially iya ni Owen. Hindi pa buo ang plano noon at kailangan niya ng tao. Bagamat medyo magkaiba ang huling layunin, magkasama nilang ginulo ang gobyerno ng Estados Unidos. Para makabawi kay Turner, ang Reyna ay binigyan si Turner ng isang walang lamang manikang Ruso. Bilang regalo, ang ninakaw pala ng Reyna mula sa organisasyon noon ay hindi lang isang manika. Ang mga manika ay naglalaman ng ebidensya ng krimen ng presidente, at marami pang ibang manika, naglalaman ng ebidensya ng krimen ng iba't ibang makapangyarihang grupo. Para kay Turner na laging sabik na labanan ng krimen, ito na siguro ang pinakamagandang regalo. Kung saan naman sila itinago, patuloy itong sikreto ng Reyna, sa harap ng matinding putukan. Wala nang nagawa si Turner kundi ang panoorin ang pag-alis ng Reyna. Ipinatago ng Reyna sa kanyang mga tauhan ang ninakaw nilang ginto. Samantala, naghanda sila ng kanyang asawa para pumunta sa airport dahil akala nila, sa wakas, magkakasama na silang tatlo bilang isang pamilya. Ang Reyna, na akala niya ay matagumpay na ang kanyang plano, ay naging pabaya. Sa pagkakataong ito, pumutok ang gulong ng sasakyan dahil sa harang, kaya napahinto ang sasakyan ng Reyna. Pinalibutan sila ng ilang miyembro ng organisasyon na may dalang armas. Pagkatapos, dumating ang pinuno at mga tauhan ng organisasyon para agawin ang anak ng Reyna. Sa gitna ng gulo, nabaril din ang Reyna. Nagpanggap na pinapakalma ng pinuno ng organisasyon para sa batang babae at ibubunyag ang pinagmulan ng digmaan. Sa loob ng maraming taon sa pagitan ng pamilya ng Reyna at ng organisasyon, naaalala mo pa ba yung mag-ama na pinatay ng Reyna sa simula ng pelikula? Noong bata pa ang Reyna, ang sasakyan niya at ng kanyang ama ay binomba. Maswerteng nakaligtas ang Reyna pero hinabol siya ng mag-amang yun. Napilitan siyang lumaban at ang napatay ng Reyna gamit ang shuriken ay ang ama ng pinuno ng organisasyon at ang nabali ang leeg ay ang kapatid niya. Ang simula at ang katapusan ay perpektong nagkakaugnay. Gayunpaman, matapos magplano ang organisasyon, nabombahin ang kasal at patayin ang buong pamilya ng Reyna. Ang paghihiganti ng pinuno ng organisasyon ay nagtapos din dito. Gusto lang niyang mabawi ang gintong ninakaw ng Reyna at ang mga Russian doll. Mahalaga ang mga manika na iyon sa kanyang pamilya. Ang sugatang Reyna ay nagtangkang habulin para mabawi ang kanyang minamahal na anak na babae. Ngunit nakalimutan ng kanyang asawang walang malay sa loob ng sasakyan. Pagkaalis ng lalaki, basta na lang niyang itinapon ng isang time bomb sa loob ng kotse. Dahil sa paningin ng boss, malinaw na sagabal lang ang asawang si Sergey. Sa pagsabog sa likod, halos nawala na ang lahat sa Reyna. Sa panig ng istasyon ng pulisya, hindi nagawang pabagsakin ng Federal Bureau of Investigation ang presidente sa pamamagitan ng video. Ang mga krimen niya dahil hindi sinasadyang ninakaw ni Kapitan Jonathan ang USB na naglalaman ng ebidensya ng mga krimen ng presidente. Gayunpaman, si Kapitan Jonathan ay hindi sumunod sa utos ng presidente na sirain ito. Sa halip, itinago niya ito para sa sarili niyang layunin. Ayon sa ulat ni Anthony, alam na ng direktor ng Federal Bureau of Investigation ang lahat. Siya, bilang isang veterano, ay piniling manahimik dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nag-iisa at mahina ang Federal Bureau of Investigation. Hindi ito sapat na malakas para labanan ng presidente at ang organisasyon. Mas magulo ang sitwasyon, mas nakakabuti ito sa kanya. Tinitingnan ng asawang minsan niyang minahal ng labis ang lalaking may komplikadong pagkatao sa kanyang harapan. Pakiramdam niya'y malayo na ito sa kanya. Hindi niya matanggap na naglilihim ang kanyang asawa, kaya nang hilingin ng kanyang asawa na magpakasal muli, mariin siyang tumanggi. Pumunta siya sa lihim na base kung saan dating naroon ang Reyna. Walang Reyna,
kaya nawalan na ng buhay ang lugar na ito. Umupo siya sa pwesto ng reyna sa parehong posture. Inaalala ang bawat sandali tungkol sa reyna. Ang pananabik at panghihinayang ay bumabalot sa kanyang puso. Tinitigin niya ang asul na kasuotan ng reyna nang may pagtataka. Ngunit hindi niya alam na ang dating kaakit-akit na reyna ay desperado at walang magawa ngayon. Isang apurahang tawag sa telepono ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Kailangan ko ang tulong mo. Ang unang bahagi ay nagtatapos dito. Ang pinakaaabangan ay ang reyna na nawalan ng asawa at ang babaeng pulis na tumanggi rin sa kanyang asawa. Bumalik sa pagiging single. Anong mga spark ang lilikhaing dalawang single na bida sa part 2? Binanggit din sa investigasyon na ang Chief of Staff ng Presidente ay isang clone at isang double na nagtatago sa tabi ng Presidente. Anong mga drama ang idudulot nito? Ito ba ang magiging hakbang para sa pagbabalik ng reyna sa part 2? At tungkol naman sa kalmado at mahusay na ahente ng CIA na ito, maraming palatandaan na tauhan siya ng reyna bilang personal na bodyguard ng presidente. Ano kaya ang magiging papel niya sa part 2? Parang double agent, makikipagtulungan ng reyna sa espesyal na ahente para ituloy ang paghihiganti sa pagpatay sa asawa at pag-agaw sa anak.